Noong 1998, unang na-develop ang mga pwedeng palaging neurochip, at pagdating ng 2028, naging dominante na ang mga neurochip sa buong mundo. Ginagamit ito sa mga advanced na robot at mata, ngunit sa kabila ng mga pag-unlad sa teknolohiya na nagbago sa mundo upang maging mas maliit, nananatili pa rin ang pananatili ng tao sa mga ideya tungkol sa nasyonalidad at etnisidad. Noong 5 ng Marso taong 2029, sa artipisyal na isla ng Newport City sa Japan, nakikinig si Komisyoner ng Pulis Aramaki sa usapan ng ilang makapangyarihang politiko habang nakahanda naman ang kanyang mga sundalo para sa susunod nilang utos. Nag-uusap ang mga politiko tungkol sa pagpapalitan ng alipin kapalit ng reserba ng silicon sa kanilang bansa at nagtatawanan tungkol kung gaano kadali makakuha ng murang lakas paggawa kapag kaya nilang gawing alipin ang isang buong bansa. Nababahala na si Aramaki sa pakikinig sa mga mayabang na gago, at tinanong niya kung ano ang ginagawa ng Team 2. Sumagot sila na na-evacuate na nila ang lahat ng tao sa gusali, pero hindi lang sila ang may balak na hulihin ang mga politiko. Isang batang babae na may asul na buhok ang kumukonekta sa sistema ng gusali at naririnig lahat ng sinasabi ng mga politiko pati na rin ng Police Task Force. Tinitingnan niya nang may pang-iinsulto kung gaano kawalang kwenta ang mga ito dahil pinayagan nilang i-encrypt ng AI ang kanilang komunikasyon, kaya't kahit sino ay pwedeng makialam at magmasid ng walang kahirap-hirap. Samantala, iniutos ni Aramaki sa kanyang mga tauhan na itigil ang supply ng kuryente sa gusali at pumasok sa loob. Nang mawala ng ilaw at pumasok ang gusali sa emergency mode, sinabi ng bantay ng mga politiko na nakaluhod na ang espesyal na grupo ng pulisya sa kanila. Pagkatapos ay pumunta siya sa sulok at inalis ang kanyang salamin upang malinaw niyang makita ang mga pulis sa paligid bago sila pinaputukan. Sumigaw ang politiko upang tigilan niya ang pagpapaulan ng baril at sinabing lalong lumalala ang sitwasyon para sa kanya. Nang pumasok ang mas maraming pulis sa kwarto sa pamamagitan ng mga bintana, itinuro nila ang kanilang mga baril sa politiko, na siyang kinatawan ng Far East Trade Association at sa iba pang mga tao sa loob. Hindi natuwa ang kinatawan nang makita si Aramaki at sinabihan siyang alisin ang mukha niyang parang unggoy mula sa kanyang paningin. Sumagot si Aramaki na mangyayari yun agad kapag ipinabalik niya ang lalaking iyon sa kanyang bansa. Pagkatapos ay lumingon siya sa pansamantalang ministro ng pananalapi at sinabing siya ay arestado dahil sa pagsabog ng bomba na pumatay sa kanilang dating punong ministro. Gayunpaman, nakikialam ang kinatawan ng kalakalan, sinasabi na tinanggap ng kanyang bansa ang bise-ministro bilang isang political refugee. At ayon sa mga batas internasyonal, walang makakapigil sa kanya na umalis sa Japan. Nagalit si Aramaki nang marinig ito at sinabing babawiin nila ang ministro alinsunod sa mga batas laban sa terorismo sa buong mundo. Ngunit pinaalalahanan siya ng kinatawan na kahit pa may lahat ng pag-unlad sa AI, nananatiling masakit pa rin ang papeles para sa kanila. May tiwala siya na makalalabas siya sa insidenteng ito nang walang kahit isang sugat ng isang babae ang magtanong kung seryoso siya. Sa sumunod na sandali, nararamdaman niya ang isang bagay na pilit pumasok sa kanyang katawan. At ito ay lumalabas mula sa kabilang panig matapos sirain ang kanyang katawan. Lumalabas ito bilang ang babaeng may asul na buhok mula kanina. At habang binabasag niya ang mga bintana, sinabihan ni Aramaki ang kanyang mga sundalo na itigil siya. Hindi man nila siya makita sa kanilang mga sensor, nagsimula silang magpaputok dahil sinabi ng kanilang boss na gawin ito at tuluyang napasira ang buong bintana. Pumunta si Aramaki upang tingnan kung sino ang kanilang kinakalaban at nakita niya ang mukha ng babae na may asul na buhok na naging hindi nakikita habang siya ay bumababa. Napagtanto niya na gumagamit ito ng thermal camo suit at inutusan ng mga sundalo na magdala ng tracker, ngunit pagbalik nila, naglanda ng paibaba ang babae sa isang sasakyan ng pulis at pagkatapos ay tumakbo palayo nang hindi naiwanan ng bakas. Kinabukasan, pumunta ang babae sa opisina ng ministro ng panloob na ugnayan at ipinakilala ang sarili bilang si Metoko, isang android na may utos na pumatay sa kinatawan ng kalakalan mula sa yumaong punong ministro. Hiningi niya kay Ministro Jabba the Hutt na bumuo ng isang espesyal na unit upang pangasiwaan ang mga banta na hindi nila kayang harapin ayon sa batas. At tinawag ng ministro si Aramaki upang pag-usapan ito. Lumalabas na may katulad ding ideya si Aramaki, kaya tinanggap niya ang ideya ng isang espesyal na unit pati na rin ang tungkulin na panatilihing kontrolado si Metoko dahil maaaring siya ay maging napakamapanganib kung hindi mapipigilan. Di nagtagal, nakipag-ugnayan si Aramaki kay Metoko at sinabing magtagpo sila.
Sabi ni Metoko na hindi pa sila pumipirma ng kontrata kaya hindi siya, o ang kanyang koponan, ay magtatrabaho para sa kanya. Sinabi ni Aramaki sa kanya na ang pondo upang bumuo ng sarili niyang espesyal na unit ay inaprubahan na ng gobyerno. Agad na tinatanong ni Metoko ang kanyang alagang bot na si Fakhai na suriin ang mga pampublikong tala upang beripikahin ang balita habang ang kaibigan niyang si Bato ay naglalagay ng audio jack sa kanyang leeg upang makapag-usap ng pribado. Tinanong niya ito kung sigurado siya sa pagsali sa gobyerno at tumugon si Metoko na oo, sinasabi na kailangan niyang makipagtulungan sa gobyerno kung nais nilang mabuo ang espesyal nilang unit ng kanilang pangarap. Nagbabala si Bato na hindi magpapahuli si Aramaki at agad niyang lulunukin ang kanilang espesyal na unit bilang bahagi ng pulisya balang araw. Sa sandaling yun, sinabi ni Fakhai kay Metoko na lihay-timo ang balita tungkol sa budget kaya tumayo siya at nagsimula mag-ehersisyo upang makipagkita kay Aramaki. Sinasabi niya sa kanyang mga kasamahan na tapos na ang oras ng pahinga at sila ay magpaparada papunta sa himpilan ng pulisya. Sa daan, sinabihan ni Metoko ang lahat na panatilihing naka-standby ang kanilang brain dive upang mabilis niyang maibabahagi ang impormasyon. Ngunit nag-aalala ang kanyang mga kasamahan na maaaring mahak ito at sila ay mahuhuli. Tiniyak ni Metoko na gagamit siya ng isang sobrang matinding firewall na pumatay sa mga hacker kapag sinubukan nilang pasukin ang kanilang brain dive. Sinasabi niya sa kanila na umiwas sa pakiramdam na parang kiliti dahil yun ang kanyang multo o ang kanyang tunay na kamalayan. Pumapasok si Bato sa isipan ni Metoko ngunit napapansin niyang magulo ang kanyang mga iniisip. Sinasabihan niya siyang mag-ayos ng kaunti at sumasang-ayon naman ang lahat sa kanya. Sabi ni Metoko sa kanila na lumabas agad sa kanyang isipan bago niya mapaso ang kanilang mga neurochip at pagbintangan sila ng mga walang pakundangang bastos na lumapit ng sobra sa kanyang multo kahit pa may babala. Malapit na nilang marating ang lugar ng pagtitipon kung saan sinabihan ng kanilang operator si Metoko, na naitalaga bilang isang major, na sinusubaybayan nila ang isang rescue center na tumatanggap ng mga batang ulila at pinalalaki upang maging kagalang-galang na tao. Sabi ni Metoko na parang hindi ito angkop sa kanyang trabaho, ngunit sinabi ng operator na ang mga nagpapatakbo ng rescue center ay may isang multo controller na magagamit nila upang mapaniwala ang mga bata. Napagtanto ni Metoko na sinubukan nilang pumasok gamit ang isang hacker ngunit nabigo sila. At tinanong niya ang operator kung gusto nitong magnakaw siya ng multo controller at patayin ang mga nasa likod nito. Sinabi ng operator sa kanya na huwag masyadong umabante dahil ang misyon niya ay arestuhin ng hayagan ang mga salarin. Hindi sigurado si Metoko sa pagtanggap ng misyon dahil kulang sila sa ebidensya at natatakot siyang baka isang bitag ito upang masangkot siya sa isang krimen, tulad ng pag-atake sa isang bahay ampunan. Gayunpaman, nagpasya siyang ituloy ang misyon. Samantala, sa bahay ampunan, ang mga bata ay pinananatiling parang mga bilanggo. Nagsasayawan sila tungkol sa kung gaano kaganda ang bahay ampunan at nagpapasalamat sa guro dahil binigyan sila ng lugaw na walang pampalasa bilang kanilang tanging pagkain maghapon. Sinusuri ng guro ng mabuti ang mga ito upang matiyak na walang gumagawa ng gulo, at sa kanyang utos, nagsimulang lunukin ng mga estudyante ang lugaw ng pabulusok. May isang batang nakawa ng pagkain mula sa isa pang bata, at nang subukan itong bawiin, pinagalitan siya ng guro dahil sa gulo habang sumasayaw siya nang hindi sinasadya sa ibabaw ng mesa. Sinabi ng guro sa mga bata na kung ayaw nila sa pagkain ay hindi na nila kailangang kumain nito. Pinapakiusap niya na tapusin nila agad ang kanilang almusal at magtrabaho na dahil hindi sila makakatanggap ng pagkain o matutuluyan kung hindi sila kikilos. Yung mga mabagal magtrabaho ay naitatama rin, at pinapadala sila ng guro sa lesson zone habang sinasabi sa iba na magtrabaho o hindi sila makakalabas sa libreng mundo. Nakikita ni Metoko at ng iba ang nakakatakot na footage at humihingi siya ng mga eksena. Wala namang makuha ang operator mula sa lugar na yun at galit si Metoko, pero sa kabutihang palad, nakakakuha ang hacker niya ng direktang linya papunta sa isa sa mga batang dinadala sa lesson zone. Inilalagay siya sa isang kakaibang makina para ma-brainwash, ngunit habang sumasaklaw ang multo ni Metoko sa katawan niya, napapansin niya kung ano talaga ang nangyayari sa ibang mga bata paligid niya. Nakakatulong ito sa batang makalaya mula sa kontrol ng makina at siya ay tumakbo palabas, tinatanggal ang plug mula sa sarili at kay Metoko. Halal na niyang papatayin ang operator dahil mali ang impormasyong ibinigay niya sa kanila at ang sinasabing multo na kumokontrol ay isang edukasyonal na makina lamang.
Halos tawagan niya ang misyon nang sabihin ni Bado na hinahanap ng seguridad ng ampunan ang bata, at maaaring mas marami pang nangyayari dito kaysa sa kanilang nakikita. Inutusan niya sina Tago at Ishii na habulin ang bata at pagkatapos ay tiningnan si Metoko ng may pagmamalaki, sinasabing maaari na siyang magretiro agad at iwanan ang grupo kay Bado. Ishii ay dinala ang baguhang si Tago habang naglalakbay sila sa ilalim ng mga sewer upang maabot ang batang lalaki, na halos palabas na ng gusali. Ngunit natuklasan siya ng mga gwardya at may isang tao na ipinadala upang hulihin siya, habang siya ay nakalabas sa bukas. Nagpadala si Ishii ng isang cable upang ikabit sa katawan ng gwardya at pinatulog ito ng 25 segundo. Ito ang senyales kay Tago na kunin ang bata, ilagay ang tracking device sa loob niya, at pagkatapos ay ibalik siya. Kapag natapos na yon, pinapalaya ni Ishii ang gwardya at sinabihan si Metoko na ang mga gwardya dito ay gumagamit ng malakas na binagong armor na ginagamit ng militar. Pakiramdam niya ay nasa listahan ng gobyerno ang mga gwardya dito at magiging mapanganib ang pagsugod sa ganitong lugar nang hindi nagkakaroon ng iskandalo. Nag-aalala rin ang lahat tungkol sa fallback, ngunit sinasabi ni Metoko na hindi nila kailangang mag-alala dahil mahalaga ang ginagawa nila upang mapanatili ang kaligtasan ng mundo. Inutusan niya ang lahat na maghanda, ngunit sa pagkakataong yon, natuklasan ng mga gwardya ang batang lalaki at nagsimula ng umulan, habang sinisira ng ulan ang insekto na kanilang itinanim sa bata. Narealize ng punong bantay na may mga tagalabag. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na isara ang mga kanal at nagpanik si Metoko dahil natuklasan sila. Sinabi niya sa lahat na mag-evacuate at si Tag-osa ang unang tumakbo palayo, nagtatanong kung totoong bitag ito. Bago siya makasagot, bumangga ang kanyang sasakyan sa bakal na rehas. Samantala, sinasalakay ng punong bantay ang sistema ng batang lalaki at sinusubukang atakihin si Metoko, ngunit ang tanging naabot niya ay ang operator. Nahuli siya sa kanyang atake at sumabog ang kanyang katawan, ngunit sinabi ni Metoko kay Bato na kailangan nilang kumilos na dahil ang operator ay isang walang kaluluwa na cyborg at malapit ng ayusin ng pulisya. Mabilis nilang hinabol ang hindi tumutugon na Tago habang si Ishii ay nagpapaputok sa mga bantay na nagsusubukang habulin siya. Isa sa mga bantay ay huminto dahil ang kanyang multo ay bumubulong sa kanya na huwag isuko ang kanyang buhay. Sinasabi ng ibang bantay na hindi siya duwag tulad niya at sa susunod na sandali, pinasabog siya ni Ishii gamit ang kanyang atake. Ngunit, nasa likuran na niya ang punong bantay at kinokontrol na niya ang kanyang sasakyan. Samantala, nililigtas ni Metoko at iba pa si Tago at naghahanda ng salakayin ang lugar nang makita nila ang sasakyan ni Ishii. Bigla itong nagsimulang magpaputok sa kanila kaya tumakbo sila palayo habang sinasabi kay Ishii na magising na ito. Isa sa kanila ang sumusubok na maabot siya sa pamamagitan ng paglulublab sa kanyang isipan at natuklasan na sinakop siya ng bantay. Sinabi niya kay Metoko na may multo ang punong bantay ngunit naputol ang kanyang sasabihin. Sinabi ni Metoko kay Fakhai na huwag papasukin ng anumang panlabas na ingay, ngunit bago pa man mangyari yon, sinakop ng punong bantay ang kanyang katawan at pinilit siyang sumakay at tumalon palabas ng gusali. Halos hindi makapagpigil si Metoko sa kanya salamat sa kanyang depensa, at nakalabas siya habang sumasabog ang sasakyan niya. Napagtanto niya na isang propesyonal ang kalaban dahil nakapasok ito sa kanyang isipan bago pa man mag-activate ang kanyang depensang pader. Tumakbo siya papunta sa labanan habang sinasabi kay Fakhai na atakihin ang bantay. Winawasak ang kanyang kalasag at napipilitang lumabas mula sa sistema ni Ishii. Habang tumatakbo siya palayo, pinaputukan ni Ishii ang bantay, ngunit hindi niya ito mahit dahil masyadong pagod ang kanyang utak. Nang mangamba ang bantay, 2 bala ang pumasok sa kalapit na gusali at tinamaan siya sa mga tuhod, winawasak ang kanyang mekanikal na mga binti. Narealize niya na ang kanyang kalaban ay gumagamit ng makabagong teknolohiya na invisibility cloak dahil hindi niya naririnig ang bala o nararamdaman ang init nito. Agad siyang sumuko, sinasabi na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Sinabihan siya ni Metoko na isuko ang ghost controller at ito ang susi, at pumayag siya, humihiling na huwag niyang saktan ang kanyang utak. Ngunit nang sabihin sa kanya ni Metoko na siya ay arestado, napagtanto niyang galing ito sa pampublikong seguridad at nagpanik siya dahil mas masahol pa yun kaysa matalo ng isang kapwa mercenary. Kalaunan, habang inaayos ni Metoko ang kanyang sasakyan, tinanong siya ng batang tumatakbo kung aalis na ba siya upang iligtas sila.
Sinabihan niya itong tumahimik at maging mabuting bata sa ampunan dahil iyon lang ang paraan para maging isang malayang adulto ito. Dahil ganito ang takbo ng mundo, kalaunan, nakipag-usap si Metoko at ang kanyang koponan kay Aramaki, na nagsabi sa kanila na maganda ang kanilang ginawa ngunit ngayon ay nais makipag-usap sa kanila ng kanyang boss. Ipinasa niya ang linya kay Ministro Jaba, na nagsabi kay Metoko na kung magpapakita pa siya ng ganitong eksena sa bawat misyon, maaaring hindi pa mabuo ang espesyal na unit. Ayaw ni Metoko sa kanyang tono at humihingi ng direktang linya sa ministro, habang hinihingi kay Bato ang susi para sa pagpasok ng mga espiritu. Sa sandaling nakakonekta siya ng direkta sa ministro, pinapalo niya ang sarili niya sa mukha at pagkatapos ay nag-log out, dahil ayaw niyang may nagsasabi kung ano ang gagawin niya. Kinabukasan ng gabi, nasa bahay si Tago kung saan naghahanda ang kanyang asawa ng hapunan para sa kanya. Masaya siya na isa na siyang miyembro ng isang espesyal na puwersa ngayon at sinasabi nitong maging mas masaya pa siya dahil ito ang unang araw niya sa bagong trabaho. Gayunpaman, natatakot si Tago na agad siyang maibabalik sa pagiging isang karaniwang pulis dahil nagkamali siya ng husto kanina. Samantala, si Metoko at ang kanyang grupo ay nagsasaya sa isang bar nang dumating si Aramaki at sinabing maganda ang tinama niyang suntok sa ministro kanina. Hindi na iniintindi ni Metoko ang mga posibleng kahihinatnan at sinabihan si Ape Face na tumugon siya na magkaiba sila ng paraan ng pagtrato sa mga bagay-bagay ng ministro, at alam na ni Metoko yun dahil napagtanto niya na hindi gagawin ng hanggal na mukhang ministro ang mag-set up ng test para malaman kung sasabog siya sa isang orphanage. Sa kabila nito, sinabi ni Aramaki na buhay pa rin ang ministro matapos niyang mapilitan nitong saktan ang sarili nitong mukha, at idineklara niya ang agarang pagbuwag sa espesyal niyang unit. Gayunpaman, hindi siya narito ng walang magandang balita. Pinapaalalahanan niya si Metoko tungkol sa pag-aproba ng budget para sa kanyang espesyal na grupo at sinasabi na ito ay pansamantalang nakalagay lamang hanggang sa maipasa ang tunay na budget. Sinasabi niya na sa ibabaw, magagamit ito upang lumikha ng isang internasyonal na pangkat ng rescue upang ipakita sa mga tao na pinapahalagahan nila ang mga sibilyan. Sa totoo lang, karamihan sa pera ay gagamitin upang makabuo ng isang espesyal na grupo na direktang nasa ilalim ng Pangulo, na ang tanging misyon ay sirain ang krimen bago pa man ito kumalat. Nagulat si Metoko nang marinig ito at sinabi ni Aramaki na pareho nilang naiisip kung paano gawing mas mabuting lugar ang mundo. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya ang tulong ni Metoko. Binigyan niya sila ng mga porma na kailangang punan upang makasali sa lihim na grupo at sinabi kay Metoko at sa kanyang mga kasama na pirmahan nila ito at dalhin sa kanyang opisina alas 6 ng umaga. Umalis siya dala ang bagay na yon, at kasabay nito pumasok si Bato sa bar. Pinag-uusapan ni Ishii kung paano niloko ni Aramaki sila tulad ng mga tanga at ang buong plano kasama ang ministro ay isang pagsusulit lang kung karapat-dapat silang magtrabaho para sa isang tunay na espesyal na grupo. Talagang excited si Metoko tungkol dito, kaya nagpa siya si Bato na pasayahin siya sa pamamagitan ng pagsabi na nakita niya ang sasakyan ni Aramaki habang pauwi, at bilang gantimpala sa nangyari kanina, naglagay siya ng ilang paputok. Biglang nakarinig sila ng isang pagsabog at agad na tumakbo si Metoko palabas upang tingnan kung ligtas si Aramaki ngunit palagi nang nauuna si Aramaki kaysa sa kanya at may dala siyang scooter sakaling may mangyari sa kanyang sasakyan. Pagkaraan ng 3 buwan, panahon na para isakatuparan ni Metoko at ng kanyang koponan ang kanilang unang malaking misyon, at ang kanilang lokasyon ay sa tropical na gubat ng basura. Nag-iikot si Bato sa loob ng kanyang droid upang bantayan ang mga target, ngunit hindi niya matiis dahil walang air conditioning at sobrang init. Iniwan niya ang kanyang ganap na nakatago at nagsimulang umakyat papunta sa target dahil naniniwala siyang ang kanyang kamuyuni ay nagiging kasing invisible niya tulad ng droid. Biglang may napansin siya sa lupa gamit ang infrared vision niya at sinuri ang lugar upang makita ang isang nakatagong landmine, ngunit galit siya sa taong naglagay nito ng napakasama. Samantala, nakakatanggap din ng update ang robot na katulong ng kontrabida na kanilang sinusundan, at sinasabi niya ito sa kanyang amo, na nagsusunog ng sigarilyo sa isang baso ng whiskey. Sa sandaling yun, naririnig ni Bato ang hakbang at naghahanda siyang harapin kung sino man ang nasa labas, ngunit si Aramaki lang pala na nakasuot ng kama suit. Tinanong niya si Bato kung may mga bagong balita at sumagot si Bato na 2 tawag lang ang natanggap sa nakalipas na 36 na oras na hindi mahalaga. Sinabihan siya ni Aramaki na uminom muna ng kaunti sa kanyang inumin at nadismaya si Bato dahil ito ay tubig lamang at hindi Gatorade.
Anyway, sinabihan siya ni Aramaki na kamakailan lang nilang natanggap ang impormasyon tungkol sa Puppet Master, isang super hacker na walang nakakita kailanman, na nagsusubok na sakupin ang bawat terminal sa internet. Tinanong ni Bato kung ang kanilang target para sa misyon na ito ay konektado ba somehow sa Puppet Master, ngunit hindi naniniwala si Aramaki. Sabi niya na itong taong ito ay isang militanteng general lang na naghahanap ng political asylum sa Japan, kung saan ayaw nila ng mga katulad niya. Ang layunin ng kanyang pagpunta sa gubat ay para hingin kay Bato na tawagan si Metoko pabalik mula sa kanyang bakasyon, at masaya siyang guluhin ang kanyang masayang oras. Samantala, nasa isang yate si Metoko, nagsasaya kasama ang kanyang mga babae na naglalagay ng sobrang malagkit na sunscreen sa kanyang katawan. Nalulunod siya sa kasiyahan nang biglang makipag-ugnayan si Bato sa kanya at siya ay nabigla dahil sa lahat ng mga hormone ng kasiyahan na umaapaw sa loob ni Metoko. Napansin din niya ito at nagising mula sa kanyang nakakaengganyong panaginip habang nakahiga ang kanyang mga kaibigan na babae sa tabi niya. Nakakonekta sila sa isang aparato na nagpapahintulot sa kanilang magbahagi ng kanilang mga panaginip, unang pinapagawa ni Metoko kay Bato na suntukin ang sarili niyang mukha bago itanong kung bakit niya ginulo siya. Sinasabi ni Bato sa kanya na nais siyang makita ni Aramaki agad, kaya nagpasya siyang tapusin ang kanyang bakasyon ng maaga, na ikinalulungkot ng kanyang mga kaibigan. Sa parehong oras, nakikipagkita si Aramaki sa ministro ng dayuhan upang pag-usapan ang tungkol sa militanteng general na pinagsususpetsahan ni Bato. Sinasabi ng ministro na kabilang ang general sa Gavel Nation, isang maliit na bansa na walang gaanong kapangyarihan o impluwensya. Gayunpaman, mayroon silang minahan ng platinum na nasa ilalim ng kontrol ng militanteng grupo na nakatanggap noon ng tulong mula sa kanilang bansa. Sabi ng ministro na napakadelikado ng sitwasyon para sa kanilang bansa sa ngayon, dahil lihim na nagpapadala ang general ng pera sa mga militante, at ayaw nilang mahuli sa gulo na nililikha niya. Kaya magpapatawag siya ng pulong kasama ang mga opisyal mula sa Aramaki ay nagmumungkahi na silipin nila ang daloy ng pera sa negosyo ng platinum upang makahanap pa ng ibang kasangkot. Gayunpaman, iniisip ng ministro na sayang lang ang pondo ng taxpayers at tinatanggihan niya ito. Mabilis na pumunta si Aramaki sa kanyang susunod na misyon at pinapaalis ang ahente mula sa ahensya ng intelihensya dahil ayaw niyang makasama ang mga taong hindi niya mapagkakatiwalaan. Bigla namang dumating si Metoko doon at nakita ang isang blondeng babae na nakatali sa ilang medikal na kagamitan. Sinabi ni Aramaki sa kanya na siya ay tagasali ng foreign minister, pero alam na yon ni Metoko. Ipinagpatuloy niya ang kwento, sinasabing 23 minuto na ang nakalipas, nagkaroon siya ng impeksyon mula sa isang virus at sinusubukan nilang matukoy kung saan ito nagmula. Hinala niya na isang hacker na nagbabago ng lokasyon tuwing 7 minuto, ang nasa likod nito, at nanatili siya sa babaeng ito ng 5 segundo, na napakahaba. Sinasabi ni Aramaki kay Metoko na sinusundan na ni Ishii ang hacker gamit ang sasakyan, at sinabihan siyang sumama sa kanya, hindi alam na nakikinig pala sa kanila ang ahente ng intelihensya buong panahon. Dala ni Metoko si Tagu bilang kanyang driver, at tinanong siya tungkol sa isang bagong modelo ng baril na tinatawag na Saburo na kaya umanong paputukin ng 12 beses sa loob ng 3 segundo ayon sa specs nito. Kinumpirma ni Metoko ang mga estadistika at sinabi niyang kaya yun ang lahat ng nasa kanyang grupo maliban kina Tagu at Sato. Nababahala si Tagu nang marinig yon, at sinabihan siya ni Metoko na mahusay din ang Saburo, at kaya nitong tamaan ang anumang target sa 100 yarda ng 70% ng pagkakataon. Gayunpaman, ang baril ay pangunahing dinisenyo para sa malapitang labanan upang tapusin ang mga target sa mismong harapan. Sinabi niya kay Tagu na kung mahilig siya sa matalim na pagtutok, dapat siyang kumuha ng sniper rifle o isang sobrang compact na cruise missile. Tinanong niya si Tagu kung plano pa rin niyang gamitin ang revolver bilang pangunahing armas tulad ng narinig niya mula sa iba. At tumugon si Tagu na oo, dahil elegante ang revolver at hindi ito napipinsala. Sinabi ni Metoko na magpakababa siya at kumuha ng Saburo dahil mas maganda yun kapag nagtutulungan sila bilang isang koponan. Sa anumang paraan, iniisip niya na hindi nila kailangan ng masyadong maraming armas sa pagkakataong ito dahil ang hinahanap nila ay isang hacker na nakapasok sa tagasalin ng ministro ng panlabas. Sabi niya na may humigit kumulang 2 oras pa bago marating ng virus ang multo ng babae, ngunit maaari nilang mahuli ang hacker bago yon. Tinanong ni Tagu siya tungkol sa virus,
at sumagot siya na ito ay isang virus na sumasaklaw sa personalidad na maaaring ganap na baguhin ang pagkatao ng host nito. Sabi niya kung ito ay isang bagong modelo, matagal nang kumilos ang virus para ma-infect ang babae at hindi pa nila malalaman ito. Ngunit sa kabutihang palad, ito ay isang luma ng modelo na agad namang nahuli. Nagulat si Tago nang marinig yun at nagtatanong kung ano ba ang gusto ng hacker sa tagasalin, at sinabihan siya ni Metoko na kontrolin ang kanyang emosyon dahil hindi ito makakatulong sa kanilang misyon. Sumagot si Tago na may emosyon siya dahil hindi siya katulad ng iba na parang android, at sinabing dahilan yun kung bakit lagi siyang baguhan sa grupo. Sa parehong oras, isang pangkat ng mga mangungulekta ng basura ang nag-iikot sa lungsod upang gawin ang kanilang trabaho gaya ng dati. Ngunit isa sa kanila ang gumagamit ng interface ng truck ng basura upang mag-surf sa internet. Palagi niyang kinukwento ang trabaho sa kanyang katrabaho at pagkatapos ay nagsimulang pag-usapan kung paano naging kainahinala ang kilos ng kanyang asawa nitong mga nakaraang araw. Nang makatagpo sila ng isang malaking tambak ng basura na pinamumugar ng mga uwak at lasing na matandang lalaki, bumaba ang mapagkakatiwalaang tao at gumamit ng mataas na presyon na gas upang paliparin ang mga uwak bago kunin ang mga sako na naglalaman ng mga piraso ng salamin at tinapon na syringes. Patuloy siyang nagrereklamo na dapat silang magprotesta at kumuha ng mga armored suit para mapadali ang kanilang trabaho, ngunit sinabihan siya ng kanyang katrabaho na hindi kailanman papakinggan ni gobyerno ang mga tulad nila. Sa ganitong paraan, bumalik sila sa van at nagsimulang yumandar muli ng mabilis na dumaan ang isang sasakyan mula sa kabaligtaran nilang direksyon, dahilan upang magpanik sila dahil huli na sila. Samantala, ang sasakyan na dumaan ay pagmamay-ari ni Ishii at ng isang malaking lalaki na tinatawag na Boar, na nagsusubok hanapin ang hacker. Nagsimula silang magreklamo tungkol sa kahirapan ng paghahanap sa hacker dahil palagi siyang naglalakad-lakad, ngunit sinabihan sila ni Aramaki na kung mas gugustuhin nilang magreklamo kaysa gawin ang kanilang trabaho, wala silang makukuhang bonus. Sinabi niya rin na malapit nang sumali si Metoko sa kanila, kaya kailangan nilang mag-isip ng paraan, pero mas madaling sabihin kaysa gawin. Bigla na lamang lumabas ang isang residente na may dalang mga sako ng basura at nagrereklamo na umalis na ang mga manggagawa sa kalinisan bago siya makababa. Sabi niya, isa sa kanila ay nagbubuhat ng mga sako papunta sa isang lugar habang ang isa naman ay nagtatawag, na siyang lahat ng impormasyong kailangan nila upang matukoy ang isang sospek. Pinapabilis ni Ishii ang takbo patungo sa truck ng basura habang ipinapadala ni Boar ang impormasyon kay Metoko. Kasabay nito, may ibinibigay ding mahahalagang impormasyon si Aramaki kay Metoko at sinasabi niya na yung intelligence agent na kanilang tinanggal kanina ay nakikipag-ugnayan sa isang militanteng general, na nagbebenta ng platinum gamit ang peking kumpanya. Nauunawaan na ni Metoko kung paano maaaring konektado ang lahat at sinabihan niya si Tago na magkaibigan ang ahente ng intelihensya at ang hacker. Sa tingin niya, masyadong malayo ang kanyang teorya. Ngunit sinabi ni Metoko na ang tagapagpaliwanag na nahawa ng virus ay dapat nasa Maiteng kasama ang mga kinatawan mula sa Gavel Country, at kung tuluyang napasailalim siya ng virus, maaari niyang mapatay ang lahat sa Maiteng. Iniisip niya na sinadyang gumamit ng hacker ng luma ng virus upang hindi mapagbintangan ang militanteng general at isang ikatlong partido. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Tago sa kanyang teorya. Noong mga sandaling yun, nakipag-ugnayan si Boar sa kanila at ipinadala ang ruta ng truck ng basura, at lumikha si Metoko ng isang estratehiya upang magsagawa ng pincer attack laban sa kanila. Samantala, papunta na ang dalawang garbage brothers sa kanilang susunod na patutunguhan, at tinanong ng senior ang mapagkakatiwalaang lalaki kung bakit siya humihinto tuwing tatawag. Tinatanggap niya ng hayagan na siya ay isang hacker at sinabing tinitingnan lang niya ang kanyang asawa gamit ang ghost hack upang malaman kung niloloko siya nito. Hindi makapaniwala ang senior sa sinabi niya at tinanong kung saan niya nakuha ang barrier breaker para ma-hack ang ghost ng kanyang asawa, at sumagot siya na isang mabuting tao na nakilala niya sa isang bar ang nagbigay nito sa kanya matapos marinig na palagi siyang stuck sa trabaho niyang mangolekta ng basura araw-araw. Hindi talaga naniniwala ang nakatatanda sa kwentong ito. Ngunit napapansin niya na nagbabago ang kilos ng hacker. Sa sandaling yun, tumanggap siya ng tawag mula sa kanyang manager na may mga pulis na humihingi ng mapa ng ruta ng kanilang truck, at nang marinig niya ito, pinindot ng hacker ang manual mode ng truck at pinatakbo ito ng buong buo upang paalalahanan ang lalaking matagal nang nag-iiwan sa kanya ng barrier breaker sa ilalim ng bawat pampublikong telepono. Sina Metoko at Tago ay nakakuha rin ng impormasyong ito,
at mabilis silang sumugod papunta sa susunod na telepono na parang nasa Attack on Titan sila. Samantala, ang tunay na hacker ay nagtatanim ng barrier breaker nang lapitan siya ng truck basura, at sumisigaw ang junior hacker sa kanya na nasa panganib siya. Napapansin ng hacker na unti-unting nagiging nakikita ang mga droid ni Motoko at Tago habang sila ay umiikot papunta sa kanya, at naisip niya na sinumbungan siya ng tagalinis ng basura. Agad niyang pinaputok ang truck, dahilan upang sumabog ito at itulak si Tago palayo. Kaya siyang napaatras at nawala ng malay matapos mabangga ang truck. Samantala, naging invisible ang hacker at nakatakas, ngunit nakita siya ni Motoko gamit ang thermal cameras at agad siyang hinabol. Habang tumatakbo sa buong lungsod ang hacker, pinakiusapan ni Motoko ang kanyang bot na si Fuck-Hai na palakihin pa ang mga bakas sa paligid nila upang mahanap siya kahit pa naka-invisibilidad ito. Nakatuon siya ng husto at naririnig ang mga hakbang sa paligid, na nagbibigay daan upang matukoy niya ang hacker at mahulaan ang kanyang daraanan. Pumaputok siya agad kapag may pagkakataon, ngunit mali ang kanyang pagtama ng ilang sentimetro at sa halip ay tinamaan niya ang isang water hydrant imbes na ang hacker. Sa kabutihang palad, napawalang silbi nito ang kanyang pagiging invisible at napaatras siya. Kaya't binago niya ang ruta niya at nagtungo sa kabaligtaran ng direksyon. Pinaputukan ni Motoko siya ngunit palaging nalalampasan ng kaunti ang target, kaya nagkaroon siya ng alitan sa kanyang robot na nagsabing tigilan na ang pakikialam sa kanyang pagtutok. Sinabihan ni Motoko ang robot na tumutok sa mga binti imbes na sa ulo at sa kanya utusan si Tago na tumigil muna at sumali sa laban. Sinundan niya ang hacker sakay ng kanyang droid, ngunit biglang pumasok ito sa isang makipot na eskinita gamit ang isang sibilyan bilang panakot. Nakarating siya sa bubong ng isang mataas na gusali at mabilis na bumaba upang makihalo sa mga tao. Nagpasya si Motoko na ituloy ang habulan sa pamamagitan ng pagtakbo at lumabas mula sa kanyang droid na nakasuot ng suit na nagbibigay sa kanya ng sobrang lakas at bilis. Ginamit niya ang kanyang droid upang mag-swing pataas at dumapo sa kalapit na bubong, kung saan naiwan ang isang bitak sa lugar kung saan siya bumagsak. Tumakbo siya pababa sa bubong at pagkatapos ay nagsimula mag-swing tulad ng isang audition para sa bagong pelikula ni Spider-Man. Tinarget niya ang hacker at pinaputok siya, ngunit sinadyang hindi tamaan upang hindi siya masaktan. Kapag siya ay nakabitin na, muling binubuksan niya ang baril at pinaputukan ang paligid ng eksaktong lugar kung saan nakatayo ang hacker upang siya ay mahulog sa isang butas sa sahig. Halos nakabitin lang siya sa isang kawad, ngunit nang malapit ng barilin ni Motoko sa mga paa niya, umatake ito papunta sa kanya upang masakot rin siya. Tinulak ni Motoko siya palayo, ngunit napagtanto niyang babagsak ito diretso sa kamatayan. Sinubukan niyang makahuli rito, ngunit halos mapabagal lang niya ito at bumagsak ito sa ibabaw ng isang cart na puno ng prutas. May sapat pa rin siyang lakas para makaalis, ngunit si Motoko ay dumating doon isang segundo ang layo. Pinatumba niya ito gamit ang isang sipa habang sinasabi sa mga sibilyan na magbigay daan dahil siya ay isang pulis. Hinayla niya ang binti ng hacker gamit ang kanyang laso at sinimulang hilahin papunta sa kanya nang biglang sumigaw ito na hindi siya pulis kundi isang mamamatay tao na ipinadala upang patayin siya. Agad naniniwala ang mga tao sa kanyang salita at nagsimula silang umatake kay Motoko, ngunit hindi lang dahil galit sila sa pulis. Naiisip ni Motoko na kontrolado ng hacker ang kanilang isipan gamit ang kanyang mga salita, ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, pinaputukan niya ang isang sibilyan habang nakatutok sa kanya at sa karamihan, nagkagulo. Nagkakahiwa-hiwalay ang lahat, ngunit isang hanggal na babae ang humawak sa braso ni Motoko, hindi pinapayagang makatakas siya sa mga atake ng hacker habang umatras ito. Sa kabutihang palad, nakabangon si Tago at pumasok sa eksena noong sandaling iyon at bumunot ng baril upang paputukin ang hacker. Sinabihan ni Motoko siyang tumigil, ngunit hindi ito sumunod at malubhang napinsala ang hacker na nahulog mula sa unang palapag, ngunit tila nasaktan din si Motoko. Bumagsak siya habang tinatahak ng hacker ang daan at nagpanik si Tago, nag-iisip kung paano siya nasugatan. Biglang nakabangon si Motoko sa isang iglap at sinabing kahit masakit, ayos lang siya at pati ang hacker ay makakalabas ng buhay dahil nahak niya ang kanyang multo sa huling sandali upang matiyak na hindi tinamaan ni Tago ang anumang mahalagang bahagi ng katawan. Kalaunan, nang dumating ang mga pulis, inirereklamo ni Tago na masyadong mapanganib si Motoko kanina. Sumagot siya na wala siyang ibang choice dahil nakatutok ito sa ulo ng hacker,
at kailangan nilang buhayin yung lalaki para malaman kung sino ang kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi sang-ayon si Tago sa kanya at sinasabi na kailangan nilang alisin ang mga mapanganib na tao tulad niyon dahil mas magiging maganda ang mundo. Sagot ni Mitoko na madali nilang maaalis ang mapanganib na bahagi ng personalidad ng hacker sa pamamagitan ng pagbabago sa kanyang multo, at malalaman din nila kung sino ang kanyang pinagtatrabahuhan. Sinasabi niya kay Tago na kung magpapatuloy siyang gumawa ng mga bagong salang gaya nito, maaaring isang araw ay ihak niya ang isip nito gamit ang susi sa pagpasok sa multo. Kasunod nun, bumalik sila sa headquarters at nakipag-ugnayan si Mitoko kay Bato, hinihiling na sabihin kay Aramaki na natapos na ang misyon. Di nagtagal, naroroon sina Aramaki at Bato sa villa sa kagubatan, binabantayan ng militanteng general at isang bisitang nagpunta sa kanya ng emergency. Sinabi ni Aramaki sa mga sundalo na kapag pumasok na ang bisita sa villa, sisugad sila at papasok si Bato ng masigasig upang sumugod at paputukan. Dumating din si Mitoko doon noong mga sandaling iyon at tinulak siya sa mukha dahil nakapasok siya sa kanyang isipan kanina pa. Hindi pinapansin ni Aramaki iyon at tumingin kay Sato, kasamahan ni Mitoko, na nagsabi na isang ninakaw na sasakyan ang nakaparada lang sa labas ng villa. Sinabihan niya si Sato at ang kanyang mga tauhan na alisin ang spark plugs ng lahat ng sasakyan malapit upang hindi makalayo ang kanilang target. Samantala, ang bisitang pumunta sa militanteng general ay ang kilalang hacker na tinatawag na Puppet Master, na nagsasabing narito siya upang kunin ang kanyang pera. Pumasok siya sa bahay, kung saan napansin siya ng traitor ang ahente ng intelihensya at nagpanik, sinabing hinahabol siya ng espesyal na grupo at sinusuri nila ang virus na inilagay niya sa tagasalin. Tawa lang si Puppet Master dito, sinabing ang taong kanilang mahahanap sa pagsusuri ng virus ay isang puppet, at isa lamang siyang karaniwang tao na may peking alaala na nagpapatunay sa kanya na siya ay Puppet Master. Inihayag niya na kung maging magulo ang sitwasyon, maaari niyang patayin ang puppet ng malayuan at sinabing ito ang dahilan kung bakit siya binabayaran. Hindi masaya ang general dahil gusto niyang pumatay ng Puppet Master sa mga kinatawan mula sa kanyang bansa, ngunit hindi pa rin niya nagagawa ito. Sabi ng Puppet Master na kailangan niya ng mas maraming pera para magawa ang trabaho at sumugod ang ahente ng intelihensya, tinatanong kung akala niya madali lang bang nakawan ang gobyerno. Sagot ng Puppet Master na wala siyang pakialam dyan at kailangan niya ng pera kung gusto nilang kunin ang kanyang serbisyo, habang ipinagmamalaki kung gaano siya kagaling at kung bakit hindi nila mahahanap ang iba pang pwedeng gawin ito. Pumasok ang mga sundalo ni Aramaki sa bahay at sinarado bawat labasan, habang binubuksan ng general ang pinto para makalanghap ng hangin. Nakakita siya ng isang sundalo na nakatutok ang baril sa kanya, at sa sumunod na sandali, pumasok si Aramaki at ang kanyang grupo sa silid. Tinanong siya ng general kung sino siya at paano siya nakapasok sa kanyang bahay, at sinabihan ni Aramaki na galing sila sa lihim na grupo ng mga sundalo at narito upang arestuhin siya. Sabi ng general na wala silang warrant at gusto niyang tawagan ang kanyang abogado para kasuhan sila. Ngunit sinubukan ng traidor na ahente na makalabas sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagtakas kasama ang kanyang mga kasosyo. Sabi niya na nag-undercover siya ng 2 taon upang makakuha ng impormasyon tungkol sa general, at nasira lang ni Aramaki ang lahat. Hindi naniniwala si Aramaki sa kanyang pagganap, at sinasabi niya sa ahente na maaari niyang ibunyag ang lahat ng impormasyong nakalap niya kapag nagsimula na silang mag-interrogate tungkol sa panlilinlang, pagnanakaw ng pera mula sa gobyerno, at pakikipagtulungan sa mga terorista. Sa sandaling yun, iniksyonan ni Mitoko ang ghost key sa kanyang katawan upang pigilan siyang magpakamatay, at iniutos siyang maglakad ng tulog palabas ng kwarto nang hindi tumutol. Hindi makalalabag ang especially iya dahil kontrolado na siya nito ngayon, at nagsimulang pawis-pawis ang general nang mapagtanto niyang siya na ang susunod. Sinabi ni Aramaki na nais siyang bumalik ng kanyang bansang pinagmulan upang maharap siya sa paglilitis. Nagpanik ang pangkalahatang at sinabing mamamatay siya sa sandaling tumapak siya sa lupa, at nag-alok na babayaran niya ito ng $100,000 upang makaligtas. Nakiusap siya kay Aramaki na paniwalaan na lahat ng ito ay ideya lamang ng especially iya, ngunit wala nang makakatulong sa kanya ngayon. Samantala, pumasok si Bato sa bahay, armado hanggang sa ngipin, ngunit ikinalulungkot niya na lahat ay mapayapang nagsuko. Di nagtagal, dinala ang mga nahuling salarin para imbestigahan, at sinabi nila sa basurero na siya ay single pala talaga, at ang mga alaala tungkol sa pagkakaroon niya ng asawang nanloloko ay peke lamang.
Sinasabi ni Ishii at Borma sa kanya na ito na ang kanyang buhay ngayon dahil halos imposibleng burahin ang mga peking alaala at maibalik ang mga orihinal niya. Samantala, tinatanong din ng puppet master. Ngunit kampante si Metoko na siya rin ay isang puppet na akala niya siya ang may-ari. Kasabay nito, nananaginip si Fuck-Hai, ang robot na kaibigan ni Metoko, kahit pa ito ay pinapagana ng AI. Iniisip nito na siya ang leader ng mga kapwa-bot, nag-e-enjoy sa isang bakasyon sa isang tropikal na isla, at sinasabi sa kanila na pakinggan nito. Ipinapahayag nito na mas magaling ang mga robot kaysa sa mga tao dahil mayroon silang mas mahusay na kakayahan sa pag-compute. Matibay sila, at maaari silang gawing mass production. Ipinapahayag nito na kailangan nilang sakupin ang mundo bilang mas mahusay na uri, at ang kanilang mga tagasunod ay nasasabik sa ideya ng isang revolusyon. Sabi ni Fuck-Hai na papatayin nila lahat ng tao at saka mamumuno sa mundo, ngunit may isang robot pang nagsasabi na laging nakikipaglaban ang mga tao, kaya kung manipulahin lang nila sila, maaaring magpatayan ang mga tao hanggang sa tuluyang mawala sila. Lahat ng mga bot ay masaya na marinig ito, ngunit may isa na nagtaas ng alalahanin. Sabi niya na kung lahat sila ay mamatay, kailangan nilang gawin ang mga nakakainip na bagay tulad ng pag-aayos sa kanilang sarili at pagpapalit ng langis. Kaya dapat mag-iwan sila ng ilang alipin upang gawin iyon. Sabi naman ng isang bot na dahil ginagawa naman ito ng mga tao para sa kanila, walang saysay ang mag-alsa o magrevolusyon. Nagkakasundo ang lahat, ngunit hindi sumang-ayon si Fuck-Hai at sinabi niyang kailangan nilang matuto pa at maging mas mahusay pa kaysa sa mga tao. Kinukuha nito ang isang luma at maluwag na disk upang turuan ang mga kasamang bot patungkol dito. Ngunit ayaw nilang makinig sa kanya dahil ang hawak niya ay isang floppy disk. Nagsimula ng pagtawanan si Fuck-Hai dahil sa pagkakaroon niya ng bug, at agad siyang nagising mula sa bangungot. Gayunpaman, palaging nakasink ang mga alaala ng lahat ng bot kaya nagising din ang iba at tinutukso siya tungkol sa pagiging isang sirang bug na basura. Galit na galit si Fuck-Hai tungkol dito at noong sandaling yun, humingi si Bado ng tulong sa kanya para sa isang bagay. Pumalag si Fuck-Hai sa kanya, sinabing hindi siya sumusunod sa utos ng lahat. Hindi gusto ni Bado na makipaglaro sa isang robot, kaya sumunod siya sa mga hiling ni Fuck-Hai at humingi ng tulong nito. Pumayag si Fuck-Hai dito at sumama, habang tinutukso ng iba pang mga bot si Fuck-Hai dahil sa kanyang malakas na salita tungkol sa revolusyon habang siya ay isang duwag. Lumalabas na ang buong pag-uusap na ito ay pinlano ni Metoko, na nag-login sa isa sa mga bot upang lumikha ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa pagkuha ng kontrol sa mundo. Sinasabi niya na ganito, ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa pagsakop sa mundo ay mananatili ng nakapaloob sa programa magpakailanpaman at hindi mangyayari ang pag-aalsa ng mga robot. Noong gabing yun, habang tinutulungan ni Fuck-Hai si Bado na mag-ayos, sinabi niya na may karapatan din ang mga robot. Sang-ayon si Bado sa kanya. Ngunit sinabing hindi gaanong mahalaga ang mga karapatan sa mundong hindi patas. Pinag-uusapan niya kung paano may karapatan ang mga nagugutom na refugee na kumain ng pagkain, at kung paano may karapatan ang mga biktima ng pagpatay na mabuhay. Ngunit hindi lahat ay nakakakuha ng nararapat nilang makuha. Sinasabi ni Fuck-Hai na hindi perpekto ang lipunan ng tao, kaya ginagamit nila ang mga robot at AI upang mapabuti ang mga bagay. Nagsimula namang mag-usap tungkol sa pilosopiya si Bado kasama ang isang robot at sinabi kung paano naniniwala ang mga atheista na kailangan nilang magsikap upang gawing mas mabuti ang mundo. Ngunit naniniwala naman ang mga relihiyoso na ito ay isang pagsubok para sa kanila upang makapasok sa langit. Sa parehong oras, naaalala ni Metoko kung paano siya minsang nasa isang pasilidad ng paggawa ng cyborg, natututo tungkol sa proseso ng paggawa ng cyborg sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng biological na bahagi at mekanikal na bahagi. Sinabi sa kanya ng doktor doon kung paano nila ginagamit ang nanomachines upang matiyak na perpekto ang panloob na estruktura ng cyborg at saka ito inilalagay sa isang hulmahan kung saan nililikha nila ang panlabas nitong katawan. Pinagpatuloy ng doktor ang pagsasalita tungkol sa kanyang kagustuhang bigyan ng natatanging disenyo ang bawat cyborg, ngunit mas gusto ng maraming kumpanya na magkaroon ng pangkalahatang disenyo para sa lahat ng kanilang mga cyborg. Hindi masyadong nakapagsalita si Metoko tungkol dito, at sinabi niya sa doktor na babalik siya pagkatapos ng 30 oras, iyon ang oras na kailangan upang gawin ang panlabas na katawan. Pagbalik niya, halos tapos na ang katawan ng cyborg at ang susunod na hakbang ay i-upload ang personalidad nito na tumagal ng 4 na oras.
Nagsimula ng manginig sa excitement ang doktor habang tinitingnan ng cyborg dahil alam niyang nilikha ang purple-haired baddie para sa isang layunin lamang. Ganito nakuha ni Metoko ang kanyang dalawang kasintahan, at sa kasalukuyan, dinadala niya sila sa isang lunch date upang humingi ng tawad sa panahong hindi niya sila binigyan ng pansin noong huli. Hindi pa rin galit ang doktor tungkol sa nangyari kaya sinabihan ni Metoko siyang mag-order ng kahit ano na gusto niya. Pagkatapos ay nagsimula siyang magkwento tungkol sa kung minsan ay nararamdaman niyang siya ay pumanaw na at ang kasalukuyang bersyon niya ay isang cyborg lamang na may mga alaala niya. Sabi niya kahit na tinatrato siyang parang tao, hindi pa siya nakakita mismo ng kanyang utak at hindi siya makakasiguro kung tao nga siya talaga, na nagdulot ng pagkasira sa mood ng kanyang mga kasintahan na sana ay manahimik na lang siya. Makalipas ang ilang araw, isang mayamang matabang lalaki ang naglalaro ng golf kasama ang kanyang dalawang cyborg na katulong. Tinawag niya muli ang isa pa niyang cyborg na katulong upang panasan ang pawis niya. Ngunit, nang marinig ito ng katulong, may pumasok sa kanyang isipan at agad siyang naging mabangis. Hinabol niya si Fatty na napasigaw sa takot, ngunit biglang pumasok sa combat mode ang robot niyang katulong at pinakawalan nito ang lahat ng enerhiya mula sa baterya gamit ang isang malakas na atake. Habang namamatay ang sira-sirang robot na katulong, nagbago ang paligid ng golf course sa isang maliit na silid pagsubok at bumalik ito sa normal nitong mode. Gayunpaman, nagulat pa rin si Fatty na kahit isang robot na katulong na hindi siya sinusunod ay ayaw pang panasan ang kanyang maruming pawis. Makalipas ang 2 araw, pinapante ni Metoko si Bato upang asikasuhin ang sitwasyon tungkol sa isa pang depektibong robot, at hindi siya natuwa sa utos dahil iniisip niyang ito ay mababa para sa kanya. Sinabi niya kay Metoko na dapat daw ay bahala na ang pulis sa mga ganitong bagay at dapat siyang magtanong kay Apeface para sa mas magagandang trabaho. Binasa ni Metoko ang file tungkol sa depektibong robot na kabilang sa parehong Tomlin series na halos pumatay kay Fatty Golfer noong una. Sinasabi ni Metoko kay Bato na mag-focus sa misyon dahil ang sira-sirang cyborg ay nagwala na at kailangan nilang mahuli ito bago pa man makapatay ng iba. Samantala, isang pulis ang nagsusuri sa mga eskinita upang makahanap ng ebidensya at madali niyang natagpuan ang mga mantsa ng dugo sa lupa. Sinundan niya ang bakas ng dugo at natuklasan ang sira-sirang cyborg na nilulunok ang isang lalaking pinatay nito. At nang mapansin siya, nagsimula itong tumakbo papunta sa kanya gamit ang lahat ng 4 na paa na parabang napasailalim sa demonyo. Nagpanik ang pulis at napalaya niya ang pagkakataon, habang yung isa pang pulis na nagtatangkang harangan ang labasan ay nanlaki ang mata nang makita niya kung gaano kalakas at walang kontrol na nilalang papalapit sa kanya. Itinulak ng cyborg siya sa harang at pumasok sa pangunahing kalye, kung saan nagsimula ng sumigaw ang lahat nang makita nila ito. Natutuwa si Bato na malapit nang matapos ang trabaho, kaya't pinipisil niya ang kanyang mga kamao habang tumatakbo papunta sa kanya ang berserk na cyborg. Pinukul niya ito ng buong lakas sa tiyan at sapat na yon upang sirain ang cyborg. Ngunit, habang nagsisimula ng magbula ng tubig ang katawan nito, tinitigan ni Bato ang gulugad ng cyborg na nasa kanyang kamay at napagtanto niyang hindi ito ang modelong Tomlin na hinahanap niya. Lumabas na nakuhanan na ni Tago ang Tomlin cyborg na hinahanap nila, at nang harapin siya ni Bato tungkol dito, sinabi niya na akala niya ay mas mainam na tumulong si Bato sa ibang usapin. Hinawakan ni Bato si Tago sa collar at sinabing kailangan niyang igalang ang mga nakatatanda kung nais niyang makaligtas sa ganitong trabaho, ngunit tumugon si Tago na hindi niya na-care ang sistema ng seniority. Papalapit ng suntukin si Tago si Bato nang hamarang si Metoko at sinabing mag-file siya ng ulat tungkol sa modelong Tomlin at magpadala ng kopya rito kay Metoko. Hindi makasagot si Bato dahil ngayon ay hayag ang sumusuporta na si Metoko sa baguhan. Kaya umupo siya at nananatiling irritable habang papunta sila sa himpilan ng pulis. Nagpatugtog si Metoko ng musika upang pakalmeyan ng berserk na cyborg, ngunit biglang may mukha sa bintana na nagpagulat sa kanya. Tumingin siya sa labas at nakakita ng isang grupo ng mga nagpoprotesta na humaharang sa sasakyan ng pulis dahil sila ay mga tagapagtaguyod ng karapatan ng mga cyborg na naniniwala na ginagawang masama ang pulis sa isang cyborg na ang tanging kasalanan ay pumatay ng tao. Nais ni Metoko sanang turuan sila tungkol sa kung paano hindi talaga tao ang mga cyborg, ngunit sinabihan siya ni Bato na hindi ito sulit dahil hindi naman naiintindihan ng mga taong ito. Malapit na nilang marating ang istasyon ng pulis at tumanggi ang eksperto sa forensics na makipagtulungan sa kanila bago pa man niya marinig ang kanilang kahilingan.
Ngunit nang siya ay lumingon at mapagtanto na ang mga bisita ay hindi ang nakakainis na mga tao mula sa industriya ng robotics, agad niyang binago ang tono niya. Sinabi ni Mitoko na siya ay mula sa Shell Squad at hiniling niya sa eksperto na bigyan sila ng buod tungkol sa mga kaso ng Berserk robot. Ang sagot niya ay halos 99% ng mga kaso ay tila normal na nagaganap na depekto, ngunit ginagamit ng mga cyborgs ang mga depektong iyon upang bigyan ang kanilang sarili ng pahintulot na umatake sa tao. Pinapangunahan niya si Mitoko at Bato sa isang lihim na silid ng pagkakakulong kung saan nakapiit ang daan-daang depektibong cyborg sa masikip na mga selda. Nagsisimula silang kumilos na parang mga hayop na walang malay, at tinanong ni Mitoko ang forensics guy kung may alinman sa kanila ang na-program upang saktan ang tao. Sinabi niya sa kanya na 4 sa kanila ay na-program upang saktan ang ilang partikular na tao, ngunit nagsagawa ng investigasyon ng pulisya at natuklasan nilang ang mastermind ay may personal na galit. Sinabi niya kay Mitoko na dumarami kamakailan ang bilang ng mga mabangis na cyborg, at naniniwala siyang ito ay dahil maraming itinatapong unit sa kalye. Ipinaliwanag niya na tuwing may bagong modelo na inilalabas, ang mga luma ay tinatapon at hindi kayang tanggapin ng isipan ng mga cyborgs ang pagiging iniwan, kaya nagiging marahas sila. Dahil dito, natapos na ang paglilibot sa pasilidad ng containment at sinasabi ng forensics guy na sinasabi lang naman ng mga robot sa tao na tigilan na nila ang pagtrato sa kanila bilang mga itinatapon. Hindi talaga sang-ayon si Bato sa kanya at sinabing dapat nilang i-program sa mga robot na tiisin kahit pa mahirap ang buhay nila. Pagkatapos nyon, pumunta sina Mitoko at Aramaki upang makipagkita kay Fatty, na lumalabas ay isang mataas na opisyal sa hukbo bilang isang colonel. Palagi niyang ipinagmamalaki kung gaano niya hindi gusto ang artipisyal na amoy ng mga cyborg, kaya nagsisisi siya sa pagkawala ng Tom Lian na modelo na amoy tao. Binanggit niya na kahit si Mitoko ay isang cyborg at hindi isang tao, na ikinainis nito, pero hindi yun ang pakay ni Aramaki dito. Sinabi niya sa colonel na babawiin nila ang kanyang seguridad dahil ang insidente kanina kasama ang cyborg ay hindi isang teroristang pag-atake laban sa kanyang buhay, kaya magiging okay siya sa kanyang karaniwang seguridad. Hindi matanggap ito ng colonel at tumakbo siya papunta kay Aramaki upang pigilan siya. Ngunit saktong atletiko ang katawan niya at nagsimula siyang pawisan at humihingal pagdating niya sa pinto. Sa kanilang pag-uwi, tinanong ni Mitoko si Aramaki tungkol sa lalaki, at sinabi niya na ang colonel ay dating pinuno ng Departamento ng Investigasyon, at noong kanyang kasagsagan, kilala siya bilang ang Pulang Duwende. Sinabi ni Aramaki na utang niya ang kanyang kasalukuyang posisyon sa colonel na inatake ng isang depektibong modelo ng Tom Lian 2 araw na ang nakalipas. Tinawag sila dito upang suriin kung ito ay isang teroristang pag-atake sa buhay ng matanda, ngunit dahil hindi iyon ang kaso, hindi nila siya bibigyan ng dagdag na seguridad. Tinanong ni Mitoko kung ititigil na nila ang mga kasong ito, ngunit sinabi ni Aramaki na kailangan pa rin nilang imbestigahan ito dahil nang sinuri nila ang mga labi ng depektibong cyborg, natuklasan nilang may nakasulat na sarsa sa loob ng utak nito. Sabi ni Aramaki na nakakita sila ng 8 ganitong cyborg na may mensahe tungkol sa sarsa, at malamang na ang mastermind sa likod nito ay humihingi ng kanilang tulong. Sa ngayon, tanging ang pulis lang ang nakakaalam tungkol sa mga mensahe, ngunit sinasabi ni Mitoko na dapat alam din ng mga inspektor ng kontrol sa kalidad sa pabrika. Sinabihan siya ni Aramaki na simulan ng imbestigahan ang bagay. Hindi niya alam na ang Hanka Industries na gumagawa ng Tom Lian model ay nagsimula na ring mag-imbestiga tungkol dito. Tinawag niya ang punong inspector ng pagpapadala sa pabrika at tinanong kung siya ba ang naglagay ng mensahe tungkol sa sarsa sa 23 cyborgs. Sinusubukan ng inspector na magpanggap na walang alam, kaya pinapalo ng mga tauhan ng presidente ang kanyang likod at saka siya ineksyonan ng serum na nagsasabi ng katotohanan habang tumatawa at sinasabi sa kanya na hindi niya dapat ginawa iyon. Sinasabi ng inspector na ire-report niya ito sa Union, ngunit sumugod ang presidente sa kanya. Sinabing kapag ganap ng napamikanisa ang kanilang mga pabrika, hindi na nila kakailanganin pa ang Union. Pinag-uusapan niya kung paano niya ipinadala ang mga espesyal na modelo sa mga VIP na kliyente, at 7 sa kanila ay nagwala, ngunit agad silang winasak. Nakolekta nila ang natira, pero 2 pa rin ang nawawala. At ayaw ng presidente na may makapag-analisa pa sa kanilang software matapos makita ang mensahe sa loob ng kanilang mga utak. Biglang sumiklab ang kat-otohang serum, at sinabi ng inspector na hiningi ito kay Adam at Link, na nasa stage 4 na imprinting na, upang gawin yon,
at may nakuha rin siyang kapalit. Bumagsak ang lalaki bago pa siya makapagsalita ng iba pa, at sinabi ng Pangulo sa kanyang mga tauhan na gamitin siya bilang salarin upang takpan ang lahat ng hindi pagkakaintindihan. Di nagtagal yun, narating ni Tago at Bado ang pabrika upang hanapin ang inspector, at sa kanilang gulat, naroon na siya sa gate, nakatayo ng baluktot tulad ng isang lasing. Nilapitan nila siya upang pag-usapan ang mga depektibong bot, ngunit sa pagkakataong yon, pinutukan siya ng sniper ng Pangulo hanggang sa mamatay. Tago at Bado ay nagsisilbing taguan sa likod ng pinto habang patuloy na nagpaputok ang sniper sa kanila, at pinipilit ni Tago siyang umatras nang halos mauntog siya ng ilang ulit. Ginagamit ni Bado ang kanyang pinalakas na pandinig upang malaman kung nasaan ito. Nanatili silang nakaalerto nang biglang tumalo ng sniper mula sa isang bintana sa itaas ni Tago at nagsimulang tumakbo. Hinabol ni Tago siya at sinabihan siyang bitawan ng baril niya kung ayaw niyang magkaroon ng butas sa ulo niya. Gayunpaman, nagsimula ang sniper na magpaputok ng mga bala habang siya ay humarap sa kanya at nakaligtas lamang si Tago dahil nadapa si Bado bago pa man tumama ang bala sa kanyang ulo. Sinubukan ng sniper na makatakas, ngunit sa kanyang gulat, biglang lumitaw si Fakhai sa likod niya mula sa kawalan at pinaputok ang baril niya mula sa kanyang kamay. Nang dumating si Bado upang hulihin siya, nagulat siya nang makita si Fakhai roon, na nagbunyag na inutusan ni Metoko na sundan sila at magbigay ng suporta sakaling kailanganin nila. Kapag nakapag-ayos na ang lahat, sinabihan ni Bado si Fakhai na silipin ang paligid at alamin kung may mga kaibigan ang sniper sa malapit. Samantala, nagpasya siyang simulan ng investigasyon sa pamamagitan ng pagbato sa sniper agad kapag natanggal na niya ang duct tape sa bibig nito. Patuloy na nag-iingay ang sniper ng mga panlalait, ngunit hindi ito pinapansin ni Bado. Binato niya muna ito bago magtanong. Nagsimula sa kasaysayan ng sniper bilang isang sundalo na kailangang nagsilbi. Nagulat ang sniper nang marinig ito at nagtatanong kung paano nalaman ni Bado yun. Itinuro ni Bado ang peklat sa kanyang labi at sinabi na siguro nakuha niya yun nang siya ay ma-torture ng isang lalaki na tinatawag na dentista. Nababahala ang sniper nang marinig ang pangalan, ngunit tumangging magbigay ng impormasyon. Kaya't nagpasya si Bado na ipakita sa kanya na alam din niya ang ilang bagay tungkol sa torture. Inilalabas niya ang isang kutsilyo at inilalagay ito sa pagitan ng mga ngipin ng sniper, at pagbalik ni Tago sa normal, nakakuha na siya ng sapat na impormasyon. Sinabi ni Bado na ang sniper ay nagtatrabaho para sa Yakuza boss, na nagsugo sa kanya dito upang maghayganti laban sa Berserk Tomlyan cyborg na umatake sa kanya. Napag-alaman din niya na lahat ng Berserk cyborgs ay ipinadala bilang espesyal na regalo kay Vips. Napagtanto ni Bado na hindi pa tapos ang kanilang gawain dito, kaya pinapayagan niya si Fakhai na buksan ang pintuan at pumasok sa pabrika kasama si Tago. Maya-maya, naririnig niya ang sigaw at paghihirap ng mga bata, at nang makita niya sila, nakikita niya ang android na go ng presidente na sinusubukang hilahin sina Adam at Link papunta sa isang pasilidad. Sinubukan ni Tago na lumapit ng mas malapit, ngunit nakagawa siya ng ingay na nagpaalerto sa bodyguard. Habang abala ang cyborg na bantay, tumakbo palayo ang mga bata at hinabol sila ni Bado, habang nananatili si Tago sa likod upang makipaglaban sa robot. Pinaputok niya ang mga circuit mula sa motherboard nito, habang natagpuan ni Tago ang dalawang batang nagtago sa loob ng isang ghost dubbing facility, na kumokopya ng multo ng tao at gumagawa ng maraming kopya nito. Alam niya na ipinagbabawal ang pasilidad na ito dahil namamatay ang orihinal na tao at agad niyang nalaman na ginagamit ng presidente ng kumpanya ang mga bata upang magnakaw ng kanilang mga multo. Sa sandaling yun, nakita niya ang mga bata na nag-aaway dahil isa sa kanila ay naniniwalang si Bado ay isang pulis na nandito upang tulungan sila habang ang isa naman ay hindi sang-ayon. Lumapit si Bado sa kanila at tinanong kung sila ba ang nag-iwan ng mensahe tungkol sa sarsa sa mga cyborg, at pumayag sila. Sinabing plano ito ng kanilang kaibigan ngunit pumanaw siya matapos nilang kunin ang kanyang multo para gawing cyborgs, at pagkatapos ay inayos ng inspector ang programa upang magalit ng husto ang mga cyborg. Pinalaya ni Bado ang mga bata bago niya sila pinagsabihan tungkol sa panganib na dulot ng kanilang ginawa. Hindi alintana ng mga bata yon dahil sila ang nasa panganib noong una. Sa pagkakataong yon, nakipag-ugnayan si Fakhai kay Bado, sinasabing nakakita siya ng 20 na inhinyero, ngunit walang tao sa silid ng Pangulo.
Sa sumunod na sandali, narinig ni Bado ang pagbukas ng takip ng drainage at naghanda siyang umatake sa sinumang pumasok ng hindi napapansin, ngunit laking gulat niya nang si Tago ang lumabas, na nagpa siya gamitin ang kanal dahil hindi niya maabot si Bado. Sabi ni Tago na nakita niyang umalis ang Pangulo sakay ng sasakyan at sinabi ni Bado na kailangang magmadali sila upang mahuli ang gago. Nakarating sila sa pantalan nang makita ng Pangulo na ang utak ay nakalagay sa isang metal na kahon, na nagsasagawa ng evakuasyon kasama ang kanyang mga personal na siyentipiko at 5 robot. Sa sandaling nakita niya ang isang sasakyan na papalapit sa kanila, makikita ang Pangulo mula sa makipot na tulay at nahulog sa kanal sa ibaba, at pagdating ni Bado at Tago ay nahulog siya sa makapal na putik. Nagpasya silang hayaang hulihin siya ng pulis dahil ang isang android tulad niya ay maaaring mabuhay ng matagal ng walang oxygen, at karapat-dapat siyang manatili roon hanggat maaari. Pagkatapos nito, pumunta sina Aramaki at Metoko upang muling kumonsulta sa Colonel, na nagpakita ng pagkabahala nang marinig niyang nagnanakaw ang Pangulo ng mga multo ng mga bata upang makalikha ng mga cyborg. Gayunpaman, nakahanap na si Aramaki ng mga koneksyon na nag-uugnay sa kanya sa presidente at sa kanyang ilegal na mga gawain, at sinasabi niya na magkikita sila sa korte sa susunod. Makalipas ang ilang araw, sinusuri ni Metoko ang mga bagong baril na binili ni Bado para sa koponan, at sinasabi niya na parang kaya nilang magkajam sa labanan. Nagalit si Bado nang marinig yun at sinabing tingnan niya ang mga paltos sa kanyang mga kamay na nakuha niya matapos subukan ang mga baril nitong nakaraang 3 buwan. Sinabihan siya ni Metoko na tumigil siya sa pag-iyak tulad ng isang bata at pinturaan ng itim ang mga baril para kahit papaano ay may estilo kapag ginamit nila ito. Sa kabilang banda, nakakita si Fakhai ng isang hindi pa tapos na droid na dinala, at dahil sa curiosity, nagpasya siyang tingnan ito. Sinabihan siya ni Bado na tumigil dahil ang bagong droid ay pagmamay-ari ng ibang unit, ngunit ikinabat ni Fakhai ang sarili sa bagong droid at direktang inaccess ang isip nito. Biglang napagtanto ni Fakhai na ang droid sa harap niya ay isang eksaktong kopya at hindi niya maintindihan kung paano nangyari yun. Pareho nilang nalilito ang dalawang droids, at habang nagsisimula ng uminit ang kanilang mga processor upang maunawaan ang sitwasyon, tinulak ni Metoko si Fakhai upang mapa-address siya sa kanyang pagkabaliw. Nagsimula si Fakhai na magwala dahil halos maabot na nito ang kaliwanagan, ngunit sinabihan siya ni Metoko na mag-focus sa paggawa ng kanyang tungkulin bilang kanyang sasakyan. Sa lalong madaling panahon, nagtungo sila sa isang sinaunang gusali at nanatili si Metoko sa labas ng niebe habang sinusuri ng kanyang mga bot ang paligid para sa anumang bagay. Biglang nakipag-ugnayan si Fakhai sa kanya at sinabi na gusto ng mga droid na nagtatrabaho para sa kanya na may natural na langis sa loob ng kanilang mga katawan. Agad niyang tinanggihan yun at nagsimula ang mga droid na magwala dahil ayaw nila ng synthetic oil. Sinabi ni Metoko na maaaring magdulot ng problema tulad ng amag at pagyayelo ang natural na langis, at sumagot si Fakhai na inilalagay ni Bado ang natural oil sa kanyang droid. Sabi ni Metoko na hanggal lang si Bado at pagkatapos ay bumalik siya sa pagmamasid kay Aramaki at sa kanyang bisita mula sa malayo. Biglang nakipag-ugnayan si Tago at sinabi ni Aramaki sa kanila na aalalahanan niya ang diplomatang si Mami mula sa ibang bansa makalipas ang ilang minuto. Ngunit, nakikipag-usap na siya dito ng 15 minuto at iniisip ni Tago na may paghanga si Aramaki sa babae. Sumagot si Metoko na matagal nang dumating ang helikopter dito, at kailangang personal na tiyakin ni Aramaki na ligtas ang diplomat hanggang makapasok ito sa loob ng kanyang anti-terrorism pod. Samantala, dumating ang helikopter at sinabihan ni Diplomat Mami, Mithu, si Aramaki na kapag ang kanilang kabisera ay naging kasing advanced ng kanila, nais niyang imbitahan ito. Sabi ni Aramaki na hindi siya walang katapusang edad tulad niya, at nagbiruan sila ng bahagya habang pumasok si Mitho sa kanyang anti-terorismong sasakyan. Kasabay nito, umaalis ang helikopter niya at sinabihan ni Aramaki sina Metoko at ang grupo na lumapit sa kanya dahil papunta na sila sa malayong hilaga. Pagkatapos nilang makasakay sa kanilang eroplano, ipinaliwanag ni Aramaki sa Shell Squad ang kanilang susunod na misyon. Nagsisimula siya sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang 26 na taong gulang na cyborg na nagngangalang Coil mula sa bansa ni Mithu. Sinasabi ni Aramaki na ang Coil ay dinisenyo para sa labanan, na may titanium implant sa buong katawan nito.
Sinabi niya sa grupo na kasalukuyang sumasakay si Coyle ng tren mula sa kanyang bansa papuntang Japan dahil siya ay isang buhay na armas at hindi pinapayagang sumakay ng eroplano. Nagtataka ang grupo kung sino ang nag-aalaga sa kanya, at sinasabi ni Aramaki na isang bagong sultan na nagngangalang Yano, na mismong pinili ni Bato mula sa akademya, ang kasama ni Coyle. Tinanong ni Motoko si Aramaki kung bakit kailangang naroon silang lahat sa paligid ng isang mandirigmang cyborg, at ipinaliwanag niya na maraming salik ang nakakaapekto dito. Sinusubukan ng kumpanyang Segowa na palawakin ang kanilang operasyon, at ang susunod nilang destinasyon ay isang lumang base militar. Sabi ni Aramaki na duda siya na may masamang balak ang kumpanyang Segowa, at dahil sabay nilang tinatangkang maabot ang base militar kasabay ng isang dayuhang ahente na pumasok sa bansa, maaaring magkaugnay ang dalawang bagay. Kasabay nito, nasa Police Academy si Bato, nagtuturo sa mga baguhan kung paano manlaban. Naiinis siya sa kanila kapag nagsusuot sila ng mga porma habang nagbibideo dahil ganito ang paraan kung paano nasasaktan o napapatay ang mga tao sa labanan. Bigla namang binigyan siya ng mensahe mula kay Motoko ng operator, sinasabing sumali na siya sa kanila sa malayong hilaga. Agad na tinapon ni Bato ang kanyang sombrero dahil naghihintay siya ng misyon. Nagsimula siyang tumakbo palayo sa lugar habang sinasabi sa mga recruit na magreklamo ng kaunti at magtrabaho ng mas marami. Lumabas na ang malayong hilaga ay hindi lamang isang direksyon, kundi isang lumang cyber city na puno ng mga data analyst at broker. Sinabi ni Motoko kay Ishii na makipagkita kay Bato at sundan si Coyle at Yano. Agad siyang bumaba sa eroplano gamit ang kanyang droid, habang si Taguo ay nagsisimula ng mag-empake ng mga bala para sa laban. Tinanong niya kung ano ang pakay ni Coyle dito, at sinabi ni Bor na tiyak na hindi lang siya nandito para maglibot. Sinasabi niya na mas interesado siyang malaman kung ano ang balak gawin ng Segowa Corporation sa lumang military base. Sinabihan ni Motoko ang dalawa na silipin ang lumang military base habang pupunta siya sa mga opisina ng Segowa Corporation. Sinabi niya sa kanila na gumamit lamang ng direktang koneksyon upang mag-usap mula ngayon, dahil anumang wireless na komunikasyon sa lungsod na ito ay maaaring ma-hack. Di nagtagal, nasa madilim na bahagi si Motoko ng cyberpunk na lungsod, at sinabihan niya si Fakhai. Ngunit na-distract ang droid sa unang nagtitinda sa kalye na nagbebenta ng anti-gang kagamitan. Agad niyang tinatanong ito, at ang waitress sa Hooters na nagbebenta nito ay nagtatanong kung kaya niya bang bayaran ito. Inilabas ni Fakhai ang kamay niya upang makipagpalitan para sa aparato, ngunit sumigaw siya upang paalisin siya dahil hindi naman ito sakto sa halaga. Sinubukan ni Fakhai na makahingi ng awa gamit ang kanyang pagiging cute at walang magawa, pero nang hindi tumutugon ang babae sa kanyang mga luha na parang lubricant, kinuha niya lang ang aparato at tumakbo palayo. Nagalit ito sa babae, kaya naglabas siya ng isang baril na pang-atake, pero sinabihan siya ng kanyang katrabaho na dapat nilang talikuran ang trabahong ito at magbukas na lang ng account sa OnlyFans. Sa parehong oras, nakakuha ang presidente ng Segowa Corporation ng larawan ni Ishii na naglilihim na droid na biglang lumabas mula sa eroplano. Namangha siya sa antas ng teknolohiyang taglay ng mga hindi gustong bisita, at sinabi niya sa kanyang tauhan na gawin ang lahat ng makakaya upang mahuli sila at mapabalik sa kanilang tahanan. Ang sagot ng lalaki ay tanging mga pangkat lamang na direktang nasa ilalim ng Pangulo ang gumagamit ng ganitong antas ng teknolohiya, kaya't hindi nila maaaring pilitin sila. Ngunit naniniwala ang presidente na kasinungalingan iyon at pinapakiusapan siyang gawin ito kahit anuman ang gastos. Makalipas ang ilang oras, dumating si Bato sa istasyon ng tren at agad na nagtungo sa infirmary upang makita ang bangkay ng baguhang si Yano. Nandoon na si Ishii, at sinasabi niya na hindi inalintana ni Coyle ang pagtatago ng kanyang mga bakas, sa halip ay pinatay niya si Yano upang mapalayas siya. Galit na galit si Bato nang makita ang bangkay ng kanyang estudyante, at agad niyang tinawagan si Aramaki para sa mga kasagutan. Nagsimula siyang magalit sa kanya dahil ipinadala niya ang isang baguhan mag-isa matapos ang isang laban sa isang cyborg, ngunit hiniling ni Ishii na magpakalma siya dahil walang mararating kung sumisigaw siya ng ganon. Alam ni Ishii na nakakaramdam ng pagkakasala si Bato dahil siya ang pumili kay Yano para sa misyon na ito, at sinabihan niya itong gamitin ang pakiramdam ng guilt upang mabilis nilang matapos ang misyon. Si Bato ay puno pa rin ng galit at pagdadalamhati, kaya't siya ay umalis upang hanapin si Coyle at tapusin na ito.
Samantala sa lungsod, si Metoko ay tumatanggap ng ulat tungkol sa nangyari habang may mga masasamang loob na nagpapaputok ng baril sa mga tao para lang magpasaya. Ngunit nang umatake ang mga ito mula sa likod niya, nagalit si Metoko at agad na pinaputok ang mga masasamang loob at naging sanhi pa ng pagkakasira ng kanilang van. Ang lahat sa paligid niya ay bahagyang nagulat lamang sa nakita, at si Metoko ay tinanggal ang palakol mula sa kanyang likod at naglakad-lakad upang maghanap ng isang kilala niya. Maagang natagpuan niya ang clown na hinahanap niya na binubugbog ang isang nerd sa madilim na eskinita. Agad siyang nakilala nito at tinanong ni Metoko kung maaari siyang dalhin agad sa hacker na si Crowden. Hindi nag-aksaya ng oras ang gun at dinala si Metoko kung saan naroroon ang hacker dahil alam niyang mapanganib makipag-ugnayan sa kanya. Pagdating niya sa kwarto ng hacker, sinabi nitong may nakarating upang makipagkita, ngunit nang humarap siya, wala na si Metoko sa paligid. Gayunpaman, nandoon pa rin siya, nakatago sa ilalim ng kanyang invisibility cloak dahil ayaw niyang makita ng middle-aged worker-cum-hacker ang kanyang mukha. Sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng impormasyon tungkol sa Segowa Corporation, at masaya siyang tumulong dahil galit na galit siya sa kanila. Pinag-uusapan niya kung paano sila sumugod upang kunin ang kontrol sa mga yaman dito matapos magtapos ang kasunduan sa kapayapaan, ngunit hindi niya iniisip na tunay silang banta dahil mas alam niya ang politika kaysa sa aking walang trabaho na tiyo at alam niyang walang tunay na kapangyarihan ang kumpanya. Habang nagsasalita siya tungkol sa politika, nihak niya ang opisina ng pinuno ng seguridad ng Segowa Corporation at binibigyan si Metoko ng direktang access palagi. Inaalok niya na gawin pa ang higit pa kung gusto niya, at sinasabi niya sa kanya na hindi niya dapat iniwan ang kanyang trabaho sa gobyerno para maging hacker. Tinanong niya kung ano ang iisipin ng kanyang mahihirap na magulang kapag nalaman nilang nakatira siya sa isang mapanganib na lungsod kasama ang mga manika na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Natawang nervously si hacker nang marinig ito at sinabing hindi siya sisingilin ng kahit ano para sa trabahong ito kung itatago niya ang kanyang lihim mula sa kanyang mga magulang. Sa parehong oras, narating ni Bado at Ishii ang pabrika sa ibabaw ng lumang military base, at nagpasya silang pumasok ng palihim upang alamin kung ano ang nangyayari. Sa kasamaang palad, ang alikabok at usok sa pabrika ay nagpapawalang silbi sa kanilang thermal camouflage, at dahil sa malamig na panahon, ang natural na langis sa loob ng mga droid ay nagyayelo. Sila ay bumaba sa lupa at nagalit ang mga manggagawa ng pabrika, iniisip na may isang opisyal ng gobyerno na muling nakikialam. Agad na nakipagsabayan si Bado, sinabing may leak ng radiation sa pabrika at kailangan nilang mag-evacuate agad. Nagpanik ang foreman nang marinig ito, ngunit tinanong ni Bado kung may ibang dumaan dito bago sila. Sinabi ng foreman sa kanya na may isa pang pares dito kasama ang isang grupo na may 6 na tao mula sa pangunahing opisina, at isang dayuhang mukhang isang burokrata. Napagtanto ni Bado na narito na ang mga kalaban at sinabihan si Ishii na magmadali sila. Ngunit pagpasok nila sa pabrika, sinalubong sila ng mga pagsabog. Sinubukan ni Bado iwasan ang mga pagsabog, ngunit nagsimula namang magkaproblema ang kanyang droid dahil natigil ang langis ng preno nito. Nagmura si Bado sa droid, tinawag itong walang silbi at piraso ng kalat nang biglang umatake ang isang kalabang droid sa kanya. Malapit nang barilin si Bado nang diretso sa mukha ng tago at pumasok upang iligtas siya, at pinaputukan niya ang kalaban palayo. Sabi ni Bado sa kanya na bahala na siya dito, habang bumababa siya gamit ang repel papunta sa pinakamababang palapag. Nakakita siya ng isang maliit na bangka na may nakalagay na mga gintong bar aisles, at bago pa man makabuo ng teorya, nakita niya ang combat cyborg coil sa harap niya, hawak ang 2 bag na puno ng gintong bar aisles. Inilapag nito ang mga bag at mabilis na tumakbo papunta kay Bado, agad siyang tinanggalan ng baril. Sinusubukan niyang tapusin agad si Bado, ngunit mas malakas at mas may karanasan si Bado kaysa sa kanya. Tumatakbo siya upang iwasan ang atake ni Coil at pagkatapos ay itinulak niya ito sa lupa bago hiwain ang kanyang titanium na braso. Pinipigilan ni Coil si Bado sa pamamagitan ng sipa at ginamit ang mga bomb-ilya sa kanyang ulo upang utusan ng remote ang kanyang droid na umatake. Pinipigilan ng droid si Bado at pinaputukan siya, ngunit hindi bago pa man sipa ni Bado ang baril palayo. Tumakbo si Coil gamit ang pagkakataong ito, ngunit sa oras na yun, dumating si Ishii at pinaputukan ang droid na nakapako kay Bado. Agad na tinamaan ni Bado ang baril niya at sinabing tumigil si Coil, ngunit hindi siya nakinig kaya pinalo niya ito hanggang sa mapatay.
Biglang dumapo si Tago sa tabi niya at sinabi na sana'y hindi pinatay si Coil dahil wala nang makukuhang impormasyon mula sa kanya ngayon. Ayaw makinig ni Bado kahit ano paman, ngunit sumang-ayon si Ishii kay Tago. Sinasabi niya na lahat ng mga droid ay kontrolado ni Coil, kaya wala na silang ibang tao na pwedeng tanungin. Ngunit, naniniwala si Bado na nakahanap na sila ng ilang kasagutan. Una, ginagamit ni Coil ang mga military droid, at pangalawa, sinusubukan niyang mag-smuggle ng ginto palabas ng pabrika, na nangangahulugang kasali ang Segowa Corporation at ang militar sa lihim na ito. Sa parehong oras, nasa labas si Mitoko ng headquarters ng Segowa Corporation kasama si Apeface II, na nagtatanong kung maaari sana niyang pasukin ito sa pamamagitan ng hakang. Sinasabi niya na mawawala ang kanyang depensa laban sa hakang, kaya gagawin niya ito sa tradisyonal na paraan. Umalis siya doon at pumasok si Mitoko, nagsabi sa resepsyon na isa siyang fotograpo na narito upang kumuha ng mga larawan para sa isang journal. Mayroon din siyang all-access pass na nagbibigay daan sa kanya at sa sistema ng seguridad na makita ang Pangulo. Ngunit imbes na pumunta sa opisina ng Pangulo, pabulusok si Mitoko upang alamin kung ano ang nangyayari. Wala siyang makita na tao sa loob ng gusali, ngunit nang makita niya ang isang security robot na papalapit sa kanya, agad niyang kinuha ang kanyang baril dahil sa nakasanayan. Napansin ito ng robot at tinanong siya kung sino siya, ngunit nagpanik si Mitoko at pinaputok ito, nagsisisi sa kanyang katangahan dahil hindi niya sinubukang mag-ingat habang may matibay siyang pananggalang. Sa huli, nadulas siya papunta sa opisina ng Pangulo, na nagsasabi sa foreman na walang tagis ng radiation at siya ay tinanggal sa trabaho. Nagpanik ito nang makita si Mitoko at sinubukang mag-type ng ilang emergency commands. Gayunpaman, biglang pinaputok ni Mitoko siya, ngunit napagtanto niyang robot ito. Sinubukan niyang hanapin ang tunay na presidente sa pamamagitan ng pag-hack sa kanyang alaala, ngunit walang malinaw na impormasyon. Nakikita lamang niya ang bentahan ng lupa sa pagitan ng dalawang partido na may nakatagong mga pangalan, at habang papalapit na siyang malaman ang katotohanan, isang estatwa ang nagtangkang durugin ang kanyang ulo mula sa likod. Pinaputok ni Mitoko ang kamay nito, at itinulak siya palayo ng estatwa bago ito nagsimula makipag-usap sa kanya gamit ang ulo nito na nakatusok sa pader. Alam ng lalaking kumokontrol sa estatwa siya mula noong nasa militar pa siya, at nakikilala ni Mitoko siya bilang si General Kalihim Sohei, ang punong tagapangasiwa ng Far North Special Operations. Nababahala ang lalaki nang malaman niyang nalalantad ang kanyang pagkakakilanlan, at pagkatapos ay naglaho si Mitoko sa paningin, dahilan upang magpakaabalahan ito ng walang kontrol. Sabi ni Mitoko na hahawakan niya ang memory disk dahil sapat na itong patunay ng kanyang masasamang gawain. Nagpasya si Sohei na tumakas mula sa lugar agad-agad, kaya't nag-log out siya mula sa ulo ng estatwa at pumasok sa kanyang pangunahing katawan, isang babaeng estatwa sa haligi. Gayunpaman, dahil matagal nang hindi nagagamit ang kanyang pangunahing katawan, ito ay kamakalog at mabagal. Sinubukan ni Sohei na tumakbo palayo, ngunit naghihintay na si Mitoko sa kanya upang gawin iyon. Binulabog niya ito at tinawag na kakaiba dahil naninirahan sa isang estatwa ng babae sa loob ng maraming taon, ngunit sinabihan siya na tapos na ang kanyang maliit na laro dahil siya ay arestado na ngayon. Pagkatapos niyon, nakipagkita si Mitoko kay Aramaki upang ibigay ang ulat, at sinabi nito sa kanya na ipinadala si Sohei ng gobyerno upang bantayan ang Segowa Corporation. Ngunit siya ay nabulok dahil sa hindi napigil ang kapangyarihan at pera. Marahil ay tinulungan niya silang palawakin ang kanilang impluwensya at nagpasok ng ginto sa mga kalapit na bansa para sa personal na pakinabang. Dahil dito, sinabihan ni Aramaki si Mitoko na sumama kay Bato, na pumunta upang magbigay galang sa pamilya ni Yano. Pumunta sila sa libingan ng militar kung saan inililibing ang lahat ng namatay habang nagsisilbi, at parehong sinusubukan ni Mitoko at Bato na ipaliwanag ang kanilang mga sarili upang mapawi ang kanilang konsensya habang nakatingin sa pamilya ni Yano na naghihirap dahil sa pagkawala. Ilang linggo ang lumipas, nagsuot si Mitoko ng kanyang opisyal na unipormeng militar upang dumalo sa isang pagpupulong, at sinabi ng kanyang kasintahan na mas maganda siya suot ang mga medyas na karaniwang ginagamit niya. Pagkatapos ay muling nagpatuloy siya sa paninigarilyo ng kanyang sigarilyo at pagbasa ng dyaryo, at niyayakap niya ito habang tumutunog ang doorbell.
Sinuri ni Mitoko ang kamera sa pintuan at natuklasan na ito ay kanilang kapitbahay na nagsasabing isa siyang manga artist at palaging mainitin ang ulo dahil hindi siya makakuha ng sapat na tahimik na oras para gawin ang kanyang trabaho. Nagpasya si Mitoko na humingi ng paumanhin sa kanya dahil sa ingay noong nakaraang gabi, ngunit habang hinahawakan niya ang doorknob, naririnig niya ang paghuhugas ng baril sa labas. Salamat dito, nakalalayo siya mula sa pinto bago pa man tumusok ang mga bala sa pinto at mabilis na pumunta ang kanyang nobyo upang protektahan siya. Sinabihan siya ni Mitoko na manatili sa likod at pinaputukan niya ang attacker mula sa likod ng pinto upang mapatay ito. Pagkatapos, sinuri niya ang kalagayan ng attacker at sa kanyang pagkabahala, natuklasan niyang may nakadikit na homemade shrapnel bomb sa kanya na sumabog ilang segundo pagkatapos. Kasabay nito, nakikipag-usap si Aramaki sa isang kilalang lider militar mula sa ibang bansa, at pinag-uusapan nila ang kanilang mga paniniwala tungkol sa kontrol ng terorismo. Sa sandaling yun, nakatanggap si Aramaki ng tawag mula sa operator na may nangyaring pagsabog sa apartment ni Mitoko at siya ay agad dinala sa ospital. Agad na iniutos ni Aramaki sa operator na isara ang mga paliparan at pantalan sa paligid, at ipahanda ang buong squad sham. Tumawag din siya kay Bato, at pareho nilang tinungo ang ospital upang alamin ang kalagayan ni Mitoko. Nakarating sila sa ospital makalipas ang 12 minuto at tumakbo papunta sa elevator, ngunit matagal itong bumaba. Kaya't sinabihan ni Aramaki si Bato na umakyat sa hagdang. Sumunod si Bato sa kanyang utos at pumasok ng walang palm sa isang operating room. Ngunit laking gulat niya, nasa ayos si Mitoko at ganoon din ang kanyang kasintahan. Lumapit si Mitoko sa kanyang kasintahan at sinabi na dahil nauna ang mga kasapi ng kanyang grupo bago pa mananalo ang grupo ng lalaki, panalo siya sa palagay. Sinubukan niyang bayaran siya gamit ang kalahating sunog na pera, ngunit sinabihan siya nitong kumuha ng bago mula sa bangko. Sa pagkakataong yon, dumating rin si Aramaki at pinagsalitaan si Mitoko dahil hindi nito sinabi na hindi siya nasaktan. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ishii, ngunit sinabi niya rito na ipatigil muna ito. Napansin ni Mitoko na may nangyayari kaya't sinabihan niya ang kanyang kasintahan na tatawagan niya mamaya, na naging senyales para umalis ito. Masaya si Bato na tinatawanan siya, bago niya tinukso si Mitoko, tanungin kung siya ba ang lalaking lihim niyang kinakasama sa loob ng 7 buwan. Pinagsabihan niya itong tumigil, ngunit nang itanong niya kung ito ang pinakamahabang relasyon niya, itinapon ni Mitoko ang kanyang tasa sa mukha nito. Sa ganun, sinabi ni Aramaki kay Ishii na ihatid niya na ang kanyang karga dahil siya ang nagsusuri sa apartment ni Mitoko. Ipinaliwanag ni Ishii na isang putok lang ang pinaputok ng salarin at pinutukan ni Mitoko ng buong magasin. Hindi propesyonal ang paggawa ng bomba at sinadya ng taong nasa likod ng pag-atake na bigyan si Mitoko ng sapat na oras upang makahanap ng takbuhan. Sinabihan ni Mitoko si Ishii na maaaring siya rin ang target kaya dapat siyang sumakay sa ibang sasakyan kapag umalis siya sa kanyang gusali. Tinanong ni Aramaki kung may nakikita siyang kainahinalang tao, at kumpiyansa si Mitoko na alam niya kung sino ang umatake sa kanya. Isang teroristang nagngangalang Soma ang responsable, siya lang ang hindi napatay ng kanyang grupo noong nasa militar pa siya. Tinanong ni Aramaki kung sigurado siya, at sumagot siya ng oo. Sinabing ginamit niya ang parehong taktika upang patayin ang 6 na lalaki ni Aramaki. Akala niya ay patay na rin ito, ngunit nakaligtas ito sa kabila ng lahat at ngayon ay bumalik para sa paghihiganti. Nagbigay si Mitoko ng karagdagang impormasyon tungkol sa teroristang minsang kidnapin ang 2 lalaki niya, pinahirapan at pinatay sila. Bilang gantimpala, pinapante ni Mitoko ang anak ni Soma upang umatake sa kanya sa pamamagitan ng pinto, at binaril siya ng terorista nang hindi nalalaman kung sino ang kanyang tinatamaan. Sabi ni Mitoko na wala siyang pagsisisi tungkol dito dahil pinag-uusapan ng batang lalaki kung gaano niya na-enjoy ang pag-torture sa mga sundalo, at naglagay siya ng bomba sa kanyang katawan upang mapatay niya si Some's gang kahit pa siya ay mamatay. Pagkatapos ng pagsabog, pumasok siya sa kwarto upang kumpirmahin ang mga pinatay, ngunit sa kanyang pagkagulat, natuklasan niyang nakatakas si Some gamit ang isang battlesuit. Naiintindihan na ngayon ni Aramaki ang lahat, at iniutos niya kay Ishii na imbestigahan si Soma, ang teroristang ito, at ang kanyang tagapag-alaga. Inutusan niya si Bado na sundan ang trail ng mga armas, at saka pinutol ni Mitoko ang usapan. Alam niya na ayon sa mga protocol, hindi siya pinapayagang makilahok sa kasong ito,
ngunit talagang nais niya. Sinabi ni Aramaki na pwedeng ipako ang mga protocol sa impyerno dahil kailangan niya siya bilang panakot upang mahuli ang terorista. Nagulat si Metoko nang marinig ito, at sinabi ni Aramaki na sadyang ilagay niya ang sarili sa panganib, at ipapadala niya si Taguo upang sumuporta sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, umalis si Bado mula sa ospital, nananatiling mainitin ang ulo dahil tinulak ni Metoko ang mag sa kanya nang dumaan si Taguo. Bigla siyang sinabi kay Bado na kung kailangan nito ng tulong, handa siyang tumulong, at yun ang ikinagulat ni Bado dahil naisip niya kung nakalagay din ba sa sasakyan niya ang isang bomba. Samantala, nakatanggap din ang kasintahan ni Metoko ng mga detalye tungkol sa teroristang pag-atake, at nagpasya siyang bumalik sa kanilang headquarters. Sa pagkakataong yun, lumabas si Metoko mula sa kanyang kwarto at tinanong kung may nagsabi na ba sa iba tungkol sa kanyang larawan o sinabi ba nila ang kanyang pangalan at tirahan. Nagpasya siyang maging tapat at sinabi na nagsagawa siya ng background check sa kanya dahil sa isang nakaraang insidente kung saan isang asawa ng sundalo ay naging isang especially iya para sa isang grupo ng mga mandirigma. Sinasabi niya kay Metoko na alam ng pinuno ng squad 1 at 2 ng kanyang mga tauhan tungkol sa kanya. Ngunit hindi siya masyadong naapektuhan sa sagot na yon. Malamig niyang sinabi na inaasahan niya na yon, at hiniling niya rito na huwag siyang makaramdam ng guilt dahil nagsagawa rin siya ng ilang pagsusuri tungkol sa kanya. Pagkatapos ay iniwan niya ang gusali kasama si Taguo, na huminto upang kumustahin si Bado, na binubuksan ang kanyang sasakyan ng paisa-isa upang alamin kung may bomba roon. Sinabihan siya ni Taguo na tumawag sa bomb squad dahil mas magiging mabilis iyon. Ngunit inisip ni Bado na magiging insulto ito sa kanyang pagiging lalaki. At higit pa dyan, pagtatawanan siya ng lahat dahil dito. Hindi pinapansin ni Taguo siya at pumasok sa kanyang sasakyan, habang dumating ang isang ambulansya at nakipag-away ang driver nito kay Bado dahil sa pagkukumpuni niya ng sasakyan sa harap ng pasukan ng ospital. Sa parehong oras, nakakailang ang atmosfera sa loob ng sasakyan at sinabi ni Taguo na mas magiging madali sana kung ang kasintahan ni Metoko ay isang sibilyan. Sumasang-ayon siya habang nakatingin ng malayo at nawawala, ngunit bigla niyang hiningi na lumiko siya pakaliwa. Sumusunod si Taguo, ngunit sinabi ni Metoko na muling kumaliwa siya dahil nais niyang makumpirma na may sumusunod sa kanila. Sinabi niya kay Taguo na malamang napansin na ng mga sumusunod na sila ay nakikita, kaya susubukan nilang umatake. Sinabi niya sa kanya na pumunta sa pinakamalapit na walang tao na lugar, isang abandonadong pabrika 15 minuto ang layo sa timog. Tinanong ni Metoko si Taguo kung handa na ang kanyang droid, at sinagot siya ni Taguo na sinusundan lang sila ng droid ng sapat upang hindi mapansin ng mga stalker. Nagtataka siya sa mga motibo ng mga taga-subaybay dahil kung talagang nais nilang patayin si Metoko, mas maganda sana ang ospital bilang lugar. Sa tingin niya, siguro nag-e-enjoy silang pumatay sa kanya, pero kahit ano pa man ang kanilang dahilan, plano niyang malaman ito kapag nahuli na nila ang mga taga-subaybay. Habang tumatakbo si Taguo papunta sa abandonadong pabrika, bumisita si Ishii sa isang ahente ng intelihensya habang nakasuot ng invisibility cloak. Nararamdaman ng ahente na may mali at sinubukang abutin ng revolver sa kanyang drawer, ngunit nagsimula itong lumutang sa ere bago niya ito mahawakan. Nalaman ng ahente na may gumagamit ng thermal camouflage, at ipinakita ni Ishii ang kanyang badge upang ipakita na siya ay isang pulis na naka-schedule ng appointment kanina. Agad pinasara ng ahente ang lahat ng mga bintana upang walang makakita sa kanila, at tinanong si Ishii kung ano ang gusto niya. Sumagot siya na kailangan niya ng impormasyon tungkol sa teroristang si Soma, dahil siya ang nagbabantay sa grupo ni Soma. Ngunit sinabi niya na siya ay humahawak lamang sa iba, maliban kay Soma, na masyadong kumpiyansa at ambisyoso. Sinasabi ng ahente kung paano ayaw ni Soma na manatili sa isang maliit na grupo, kaya pumunta siya sa pamilya Benton, na siyang pinakamalaking mafia sa bahagi ng bansa. Inalok niya silang mag-supply ng kahit ano ang kanilang kailangan, ngunit tinanggihan sila ng pamilya Benton dahil mayroon na silang mapagkakatiwalaang mga pinagmumulan. Pagkatapos ay inilabas ng lalaki ang ilang dokumento tungkol kay Soma, kabilang ang kanyang kamakailang larawan, at kinuha ni Ishii ito at umalis ng tahimik gaya ng pagdating niya. Samantala, narating ni Metoko at Taguo ang pabrika, at umaasa si Taguo na matatapos nila agad ang mga bagay. Sinasabi ni Metoko sa kanya na huwag mag-isip ng ganon dahil wala silang ideya kung gaano kalakas ang kanilang kalaban.
Nagtatago sila sa loob ng pabrika at pinapanood ang mga terorista na lumalabas mula sa kanilang sasakyan na may mga makabagong armas, at napagtanto ni Metoko na sila ay may sapat na pagsasanay. Biglang, isang ingay ang nagpagulat sa kanya at kay Tago. Lumingon si Tago upang barilin ang sinumang kaina-hinala. Sa kanyang pagkabigla, may isang taong walang tirahan sa harap niya, nakakagising lang mula sa pagtulog. Hindi siya nag-iisa sa paghahanap ng matutuluyan dahil puno ang pabrika ng mga pangit at hindi nalilinis na mga taong walang tahanan, na akala sina Tago at Metoko ay mga pulis na nais silang paalisan. Sinabihan ni Tago silang umalis sa gusali sandali lang, habang napapansin ni Metoko na isang truck ang huminto sa harap ng pabrika. Sinabi niya kay Tago na atakihin ang truck gamit ang kanyang droid, at agad namang sumunod si Tago, pinaputukan ang truck at nagkaroon ng isang pagsabog. Ngunit hindi yun sapat upang wasakin ang anumang nasa loob ng truck, kaya nagsimula itong bumunot pabalik, sinira ang droid ni Tago. Agad na humiling si Metoko sa headquarters na magpadala ng hindi bababa sa 4 na fully loaded na mga droid, dahil mas mataas na ang panganib ngayon. Sinabihan niya si Tago na pakisapalaran ang kanyang droid na parang ito ay naging inutil, dahil hindi nila pwedeng riskuhin itong masira sa ngayon. Sa pagkakataong yun, isang makapangyarihang droid ang lumabas mula sa apoy, at nakilala ito ni Baldy na may eye patch bilang isang gawa-gawang tangke na tumatakbo gamit ang napaka-advanced na combat AI. Nagpanik si Aramaki nang marinig ito, at sinabi niya sa kanyang mga tauhan na makipag-ugnayan sa pinuno ng Special Weapon Division upang alamin kung may mga natanggal nilang espesyalista o tangke kamakailan. Samantala, sina Metoko at Tago ay nagsusubukang makalabas ng pabrika, dahil alam nilang hindi nila kayang makipaglaban sa tangke na pinapagana ng AI. Tinanong siya ni Tago kung mayroon pa silang ibang plano bukod sa pagtakas, at sinabi niya na kailangan nilang magbigay ng oras hanggang dumating ang backup. Sa palagay niya, mas malaki ang kaso kaysa kay Soma ngayon, dahil isang maliit na terorista tulad niya ay hindi maaaring magkaroon ng access sa isang napakalakas na armas. Tinanong ni Tago kung may tumutulong kay Soma mula sa isang makapangyarihang organisasyon, ngunit sinabing walang silbi ng pag-iisipan yun ni Metoko. Nakarating sila sa kanilang sasakyan habang pinag-uusapan ito, ngunit sa kasamaang palad, napansin sila ng mga terorista at bumunot ng baril habang papasok sila. Pumutok ang mga bala sa salamin ng windshield, at mabilis na tumakbo si Metoko at Tago upang magtago. Napagtanto ni Metoko na gumagamit ang mga terorista ng mataas na bilis na bala dahil hindi sana gaanong masisira ang kanilang bulletproof na sasakyan kung ordinaryong bala lang ang gagamitin. Sa sandaling yun, dumating ang German droid at nagtapo ng mga granada sa kanya. Iniiwasan ni Metoko na tamaan, ngunit ang pagsabog ay nagtulak sa kanya upang mapa-atres ng diretsyo sa isang terorista. Mabilis niyang inilabas ang kanyang kutsilyo at sinaksak ang kanyang lalamunan bago pa man siya makapag-react. Ngunit nakatutok ang droid sa kanya. Patuloy nitong inaatake siya, ngunit nakakaiwas si Metoko sa bawat atake nito, at pagkatapos ay nakakatakas sa pamamagitan ng sirang pader. Lumapag siya sa isang bante ng basura at agad na nakipag-ugnayan kay Tago, sinabing kung lilipat sila mula sa bubong papunta sa iba, makakatakas sila sa droid dahil masyadong mabigat itong akyatin. Ngunit, wala siyang natanggap na sagot mula sa kanya at nagsimula ng mangamba. Biglang napansin niya ang anino sa paligid ng sulok at nagpasya siyang alisin ng sinumang nakaharang sa kanyang daan, kahit na nawala na ang isang braso niya. Ngunit nang magmadali siyang tumakbo palayo at lumabas ang taong nasa paligid ng sulok upang harapin siya, nagpanik siya dahil ito ay ang kanyang kasintahan. Nalilito rin siya, ngunit hindi binibigyan ni Metoko siya ng pagkakataong makapagsalita. Itinatapon niya ang kanyang kutsilyo sa kanyang balikat at tumakbo palayo, iniwan siyang lubos na naguguluhan. Si Metoko naman, ay sigurado na ang squad isa ang nasa likod ng pag-atake, kaya agad niyang ipinadala ang mensahe kay Aramaki bago niya punitin ang kanyang walkie-talkie sa galit. Kasabay nito, nakikipagkita si Aramaki sa pinuno ng squad isa dahil nalaman niyang ang German tank na umaatake kay Metoko ay kabilang sa kanilang squad. Inakbayan ni Aramaki ng baril siya at sinabing itigil na agad ang paghahanap sa kanyang mga tao. Nagpanik ang pinuno ng squad isa at inutusan ang kanyang mga tauhan na umatras, bago ipaliwanag ang sitwasyon kay Aramaki. Sabi niya na nagsasagawa sila ng isang lihim na misyon upang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng drug lord na kilala bilang Anaconda, at ang kapalit ng impormasyon tungkol sa kanya ay buhay ni Metoko.
Naiintindihan na ngayon ni Aramaki ang lahat, at tinanong niya ang pinuno ng squad isa kung nakipag-ugnayan ito kay Soma para sa impormasyon. Kanyang pinagtitibay, sinasabi na dahil kapartner ng Anaconda ang pamilya Benton, ang pagbawi sa kanya ay magiging madali upang mapalaya ang buong pamilya, at ang tanging nasawi sa kanilang panig ay si Metoko. Tumanggi si Aramaki na isakripisyo si Metoko at tinanong niya ang pinuno ng squad isang tungkol sa lokasyon ni Soma. Sabi nito na nasa loob si Soma ng tangke, at hindi siya lalabas dahil hindi siya nagtitiwala sa kanila. Ipinahayag ni Aramaki na magbabayad ng malaki ang squad isa para dito, at siya na bahala sa sitwasyon habang iniutos kay Baldy na patuloy na bantayan ang pinuno ng squad isa. Samantala, nagpa siya ang mga sundalo sa pabrika na umatras matapos makatanggap ng utos mula sa kanilang pinuno. Ngunit may ibang plano ang kasintahan ni Metoko. Nagpa siyang habulin si Soma upang protektahan ang kanyang nobya, ngunit sinabihan siya ng kanyang mga tauhan na hindi ito magandang ideya. Hindi siya pumapansin at inutusan niya ang isa sa kanyang mga lalaki na kunin ang isang rocket launcher mula sa sasakyan. At noong sandaling yun, dumating si Tagoroon, duguan ng husto ngunit handang makipaglaban hanggang sa huling hininga. Sinabihan siya ng sundalo na huwag pumutok dahil tapos na ang laban. Hindi maintindihan ni Tago kung ano ang nangyayari at nakipag-ugnayan kay Metoko, ngunit abala siya sa pag-iwas sa palagiang atake ng matalinong tangke. Mabilis na nauubusan ang tangke ng bala, ngunit habang sinusubukan ni Metoko tumakbo palayo, nadarama niya na nakalak ang kanyang paa sa ilalim ng mga debris. Hinawakan ng tangke ang ulo niya at sinimulang durugin ito. At nang subukan ng kasintahan ni Metoko na atakihin ito, napagtanto niyang hindi gumagana ang rocket launcher dahil sinabutahe ni Soma. Hindi pa rin siya sumusuko at mabilis na umatake upang mailigtas si Metoko mula sa pagkakahawak ng tangke gamit ang lakas. Biglang, isang anti-tank na rocket ang tumama sa tangke. Sumire dito agad-agad salamat kay Bor, na dumating upang iligtas ang araw sa huling sandali. Lumabas si Soma mula sa tangke nang mapagtanto niyang maaaring sumabog ito anumang sandali, at sinuntok siya ng kasintahan ni Metoko sa lupa gamit ang isang suntok nang ipakita nito ang pangit nitong mukha. Pagkatapos, itinapon ni Bor ang isang baril kay Metoko, na pinaputukan niya ng buo sa ulo ni Soma. Sa ginawa niya, sinabi ni Metoko kay Bor na dalhin agad si Tago sa ospital dahil sobra na siyang nawawalan ng dugo, habang sinusuportahan siya ng kanyang kasintahan habang naglalakad sila palabas. Naghihintay na si Aramaki para sa kanila, at sinabihan niya si Metoko na niloloko ni Soma ang pinuno ng squad isa, na marahil ay hindi alam kahit man lang tungkol kay Anaconda. Nababahala ang kasintahan ni Metoko nang mapagtanto ito at sinabing kung talagang may alam si Soma, nagkamali sila nang pumatay sa kanya. Ngunit sinabihan siya ni Metoko na nung suot niya ang kanyang uniforme kanina, ito ay para makipagkita sa isang ministro ng bansa at ipagdiwang ang tagumpay ng kanyang bansa sa pagpatay kay Anaconda.